Sa isa sa mga dungeon doon, isang S-rank kung tutuusin, nilinis ng bida nating si Suming ang lungga ng kamatayan, na kilala bilang pinakamatandang dungeon at ang unang S-rank na lumitaw sa kanilang mundo. Sa huli, lumitaw siya na mukhang pagod at lupaypay matapos patayin ang mga Diyos na antas na aberrant na halimaw. Pero sa ikinagulat niya, nakita niya ang grupo ng mga mandirigma na nakatitig sa kanya na parang biktima at hinihingi na ibigay niya ang artifact na nakuha niya sa dungeon. Kahit alam nilang siya ang Diyos ng pagpatay, buong kumpiyansa nilang sinabi sa kanya na maghanda na siyang mamatay. Nalaman ni Su na lahat iyon ay pinlano ni Zhang Xuan, ang inaakala niyang kaibigan na kasama nila mula nang mag-awaken sila. Ngayon, balak ni Zhang na agawin ang kapangyarihan ni Su. Nagalit si Su sa kanya at naghanda para sa laban sa pamamagitan ng pagsabi kina Zhang at sa mga tauhan nito na kunin na nila ang artifact, ang Divine Ring of Defiance. Nakita nilang nagpalakas si Su at napansin nilang ginagamit niya ang kapangyarihan ng Sing Sing kaya habang plano nilang lusubin siya, sinabi ni Zhang na maghintay dahil malapit nang makumpleto ang plano. Mula sa langit, lumapit si Ren Xiaomon kay Su na nagulat nang makita siyang dumating. Inakap siya nito at sinabi na narinig niyang may balak laban sa kanya. Kaya pumunta siya para tumulong. Tiniyak ni Su sa kanya na walang dapat ipag-alala. Tutal, nasa kanya ang banal na artifact kaya hindi sila ubra laban sa kanya. Pero tinanong ni Su ang tanong na gumugulo sa isip niya, nagtataka kung paano nalaman ni Zhang at ng iba ang kinaroroonan niya. At sa ikinagulat niya, sinaksak siya ni Ren sa tiyan bago sabihin na siya ang nagsabi sa kanila. Nanginig sa takot at gulat, tinanong ni Su kung bakit siya pinagtaksilan nito. Pero nag-activate si Ren ng isang spell, at masayang sumigaw si Zhang na natapos na ang plano. Sinabi niya rito na i-activate ang prison formation, at agad tumakbo si Ren papunta sa kanya, habang may mga kadena na lumabas mula sa sugat ni Su. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Su na matagal na siyang pinagtaksilan ni Ren at nakipagsanib kay Zhang para lang sa sandaling ito upang makuha ang artifact. Sinumpa niya sila matapos makita na ginamit lang siya bilang kasangkapan para sa kanilang pakinabang at agad silang sumugod sa kanya para patayin siya at maagaw ang artifact. Mula sa kung saan, may mga kalansay na lumitaw at isang babaeng nagngangalang Jiao ang sumigaw sa mga mandirigma na tumigil. Hinadlangan ng mga kalansay ang mga atake habang sinabi ni Jiao kay Su na huwag sumuko. Nakita ni Zhang Xiao at sinabi rito na naghahanap ito ng kamatayan dahil walang makapagliligtas sa kanila mula sa dami ng mga maestro sa hanay ng mga mandirigmang haharap sa kanila. Habang umuulan ang mga atake ng kalaban, hinugot ni Zhang ang kanyang talim at tinaga si Yao. Sumigaw si Su nang makita niyang bumagsak si Yao, at nang lalapitan na siya ni Zhang para tapusin siya, hinawakan ni Su ang mga kadena habang nagtitiis sa sakit at pilit niya itong binasag. Napatulala ang iba ng masaksihan nilang gumamit si Su ng teknik na pang-Diyos na antas, na posible lamang dahil sa artifact. Mabilis na lumapit si Su kay Yao at tinanong kung bakit siya nagpakita sa kabila ng dami ng beses na nabigo siya rito. Mahina nitong inabot ang mukha niya at sinabi na kung mamamatay siya, sasabay itong mamatay kasama niya. Nadama ang emosyon, binuhat siya ni Su at galit na idineklara sa lahat na nanonood na nanunumpa siya sa kanyang titulo bilang Diyos ng pagpatay na hahabulin at papatayin niya ang bawat isa sa kanila kung sakaling muli siyang mabuhay. Nakita nilang umatras si Su papunta sa lungga ng kamatayan at nagmamadaling sumugod upang pigilan siyang dalhin ang artifact kasama niya. Pero inilabas ni Su ang Sing Sing at inihagis ito habang tumatalon papasok sa dungeon kasama si Yao. Kalaunan, nagkamalay siya habang iniisip kung patay na siya, pero nakita niyang nasa akademya siya. Hindi lang iyon, kundi nasa ika-127 na seremonya ng awakening siya. Doon, ang mga 18 taong gulang ay nag-awaken, at ang kanilang mga landas sa hinaharap ay napagpapasyahan base sa lugar ng kanilang awakening. Tumingin-tingin si Su at naalala niyang muli niyang nararanasan ang ganoong pangyayari, kinumpirma niyang totoo ang lahat at napagtanto niyang nagregress siya sa panahong 18 taong gulang pa siya. Nakita niya na ang mga taong tinatawag para suriin ang kanilang mga kakayahan ay eksaktong tulad ng nangyari noon, ibig sabihin walang anumang pagbabago sa takbo ng mga pangyayari. Ngumiti siya ng masaya matapos malaman na muli siyang isinilang at ang alaala ng pagtataksil ng kanyang kaibigan ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Biglang nagtagumpay si Zhang na mag-awaken bilang Magic Hammer Warrior. Pinuri siya ng mga estudyante matapos makita na ang kanyang likas na katangian ay nasa 8 bituin na antas. Habang pinupuri siya ng iba at ang kanyang pinanggalingang pamilya, tinitigan naman siya ni Su ng matalim. Biglang dumating si Yao at sinabi kay Su na hinahanap niya siya. Tinitigan niya ito ng may pagtataka at nagtaka si Yao kung may kung ano ba sa kanyang mukha. Sinabi ni Su na binabati na niya siya ng maaga. Habang iniisip ni Yao kung ano ang ibig niyang sabihin, napansin ni Su na masaya siyang makita siya. Tinawag ng tagapag-anunsyo si Yao at nang hawakan niya ang Heavenly Stele, napagtanto ng lahat na nag-awaken siya ng isang nakatagong propesyon tulad ni Zhang, pero sa pagkakataong ito ay necromancer na may 7 bituin na antas.
Nagulat ang lahat na ang kanilang batch ay may dalawang nag-awaken ng nakatagong propesyon na tila sobra na. Sa huli, tinawag si Su para hawakan ang Heavenly Stele. Habang naglalakad siya papunta roon, binasura ng kanyang mga kaklase ang posibilidad na siya ang ikatlong propesyonal na mag-awaken dahil lamang isa siyang ulila. Sa bansang kilala bilang Blue Star, matapos ang unang batch ng mga nag-awaken ilang dekada na ang nakalipas, nagsimulang mag-awaken ang mga tao pagdating nila sa edad na 18 taon sa pamamagitan ng pagsali sa seremonya ng awakening. Ang mga nag-awaken ay kilala bilang mga elite na may kapangyarihang baliin ang mga patakaran ng bansa at mag-ipon ng kayamanan, ngunit kailangan nilang harapin ang mababangis na halimaw at nakakatakot na mga dungsyon. At sa kabila ng lahat ng kapalit na dulot ng awakening, si Su sa kanyang nakaraang buhay, na isang ulila na umaasa sa tulong at mga scholarship, ay nag-awaken na may kamanghamanghang antas ng likas na katangian, ang alamat na propesyon, ang Diyos ng Pagpatay. Sa kasalukuyan, nakatayo si Su sa harap ng stele na may pag-asang muling ipakita sa lahat ang kanyang kakayahan. Pero nang hawakan niya ang stele, ito ay nagbago-bago ng matindi kaya naisip ng lahat kung ito na ba ang pagsilang ng isang siyam na bituin na antas na propesyon. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, pati na rin ni Su, lumitaw mula sa stele ang Ring of Defiance. Kinuha niya ito at nakita niyang ang artifact ay naglakbay sa panahon upang makatagpo siya. Sa sandaling hinawakan niya ang singsing, may lumabas na status window at inuri siya bilang pinakamalakas na mamamatay ng halimaw, ang kanyang mitikal na propesyon, ang Sword God. Nagulat ang mga tagapag-anunsyo at ang lahat sa paligid dahil sa kakaibang pangyayari at iniisip nila kung anong mga propesyon ang makukuha ni Su. Si Zhang naman ay nagtataka kung bakit hindi gumagalaw si Su. Samantala, tinitingnan ni Su ang lumabas na window at iniisip kung bakit nagbago ang kanyang propesyon mula Diyos ng Pagpatay tungo sa Sword God. Sinuri niya ang kanyang fingerprint at ang kanyang gintong talento ay ang sublimation of all things. Sinuri niya ang kanyang mga stats at napagtanto niyang ang kanyang antas ay mas mataas kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Binuksan niya ang kanyang skill set at nakita niyang wala itong laman. Pero habang desperado niyang sinusubukang gamitin ang status window, nagtataka ang iba kung bakit siya natatagalan. Sa huli, sinagot siya ng sistema at sinuri ang Ring of Defiance, at matapos itong matukoy, isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa entablado at dumiretso sa himpapawid. Tumingala ang lahat at nakita nilang si Su ay nasa 10 bituin na antas. Sa kasamaang palad, iginawad sa kanya ang propesyon na Sword Controller. Nagulat ang lahat sa kanyang antas at iniisip nila kung mayroon silang 3 estudyante na may nakatagong mga propesyon. Ang problema, ang Sword Controller ay hindi isang mataas na uri ng propesyon, kaya ang 10 bituin na antas ay mukhang mataas na potensyal para sa isang mababang uri ng propesyon. Pagbalik ni Su, pinagtawanan siya ng kanyang mga kaklase at sinabi na kakailanganin niyang mag-cultivate ng doble kumpara sa iba para makakuha ng puntos na kapantay ng sa kanila. Minamaliit nila siya at sinasabing ang pinakamataas na mararating niya sa propesyong iyon ay maging suporta lamang sa labanan. Sa kabila ng lahat ng mapanuyang salita, masayang binati siya ni Yao at tinawag siyang kahanga-hanga para sa kanyang 10 bituin na talento. Naniniwala siya na wala siyang magiging problema sa paglakas sa kanyang propesyon. Nagpasalamat si Su sa kanyang pag-encourage at nagbukas sa kanya sa pagsasabing ang reaksyon ng iba ang mismong gusto niya. Hindi niya naunawaan ang ibig niyang sabihin, pero nang tawagin si Ren sa entablado para suriin ang kanyang propesyon, nagsimulang mag-cheer ang lahat ng mga lalaki para sa kanya. Hinangaan ni Yao si Ren at sinabi kung paano ito ang gandang estudyante ng kanilang paaralan. Gaya ng iba, inaabangan ng lahat ang kanyang bagong propesyon, pero sa ikinagulat ni Yao, umalis si Su at sinabi na wala siyang interes. Ang bumabagabag kay Su ay ang katotohanang ginamit ni Ren ang kanyang talento at pinagtaksilan siya ng walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad siya palayo, sinabi niyang gaganti siya. Sa mga kalye, nakita ni Su na walang pagbabago sa kapaligiran gaya ng naaalala niya at ang tanging pagkakaiba ay ang kanyang bagong propesyon. Sinuri ni Su ang kanyang status window at nakita ang kanyang concealment skill na isa sa 4 na kasanayan niya sa nakaraang buhay na nasa kanyang skill set. Idinagdag ng status window ang kanyang mga dating kasanayan sa skill catalog at ipinakita na nasa pinakaunang antas siya. Plano ni Su na itago hanggat maaari ang tungkol sa sarili niya upang maiwasang magamit tulad ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Batay sa nangyari noon, inaasahan niyang may lalabas na Novice Dungeon Challenge kinabukasan. Alam na alam niyang madali lang iyon para sa kanya, napagtanto ni Su na kailangan niyang talunin ang isang partikular na boss sa event na iyon, at para doon kakailanganin niya ng maayos na kagamitan. Samantala, nanatili si Ren kasama si Zhang sa isang hotel suite, at tinawag niya itong pilyo dahil pinapunta siya agad matapos ang seremonya ng awakening. Nainis siya nang marinig ang tungkol sa seremonya dahil inagaw ni Su ang atensyon ng lahat dahil sa kanyang antas ng bituin. Mabilis na pinakalma ni Ren si Zhang at pagkatapos ay sinabi sa kanya na magiging kapaki-pakinabang si Su sa kanila sa hinaharap dahil sa kanyang mataas na stats.
Ipinakita niya kay Zhang ang kanyang telepono upang patunayan kung paano siya nagustuhan ni Su noon, kaya nag-type siya ng mensahe na balak niyang ipadala kay Su upang mahikayat siyang makipagtulungan sa kanya. Si Su naman ay dumating sa tindahan ng kagamitan sa lungsod, at nakita niya ang mga estudyante mula sa mga kalapit na paaralan na tumitingin sa lugar, na ibig sabihin ay natapos na rin nila ang kanilang mga seremonya ng awakening. Tumingin-tingin si Su at nakita ang isang grupo ng mga estudyante na nag-uusap tungkol sa Tyrant Frigid Sword, isang napakamahal na diamond-grade na sandata na kayang magyelo ng mga halimaw. Habang dumadaan si Su sa kanila, napangisi siya dahil alam niyang peke ang espada, na bunga ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Biglang dumating si Jianglan mula sa Jiang Conglomerate at nagpakilala sa kanya bilang isang empleyadong nakakakilala sa kanya. Hindi niya maalala ang mukha nito, kaya sinabi ni Su na hindi niya ito kilala, pero ayos lang iyon dahil gusto nitong tulungan niya ang kanyang kapatid na si Jiang Yoncheng sa paparating na Novice Donjon. Sa ikinagulat ni Lan, tumanggi si Su pero pinaalalahanan niya siya na mahirap siya at sasagutin niya ang anumang kagamitan na bibilhin niya. Nang marinig ito, itinuro ni Su ang Frosty Aguirre Sword na nagkakahalaga ng 1,000,000 Advent Coins at sinabi ni Lan na pinapahirapan niya siya. Tinanong siya nito kung sa tingin ba niya ay sulit siya sa halagang iyon, pero pinaalalahanan niya ito na siya ang nagsabing ibibigay niya ang anumang hihilingin niya. Dahil dito, sinabi ni Su sa kanya na may mga sitwasyon na hindi kayang resolbahin ng kapangyarihang pinansyal, kaya dapat siguraduhin nila na ibibigay ni Yunking ang lahat ng kanyang makakaya sa Donjon Test. Muntik nang kumilos ang gwardiya ni Lan, pero pinigilan niya ito at umalis kasama niya. Nagulat ang lahat sa paligid na kumilos si Su na parang isang malaking tao. Biglang nakatanggap si Su ng mensahe mula kay Ren na nagsabing nagbago ang kanyang damdamin para sa kanya at gusto siyang makipagkita sa rooftop. Nakita niyang umaayon pa rin ang mga pangyayari tulad ng sa nakaraan, kaya tinanggap niya ang imbitasyon nito. Pagkatapos nito, pumunta siya sa ibang bahagi ng tindahan kung saan nagbebenta ng sword stones. Sa katunayan, napakabihira na ang sword stones ay maging graded na sandata dahil karamihan sa mga ito ay basura lamang. Sinubukan siyang babalaan ng sekretarya tungkol dito, pero hindi siya umatras at sinabi niyang handa siyang isugal ang kanyang swerte dahil mas mura ang mga bato. Samantala, ginamit ni Su ang isa sa kanyang kasanayan na tinatawag na Eye of Intent para suriin ang mga bato hanggang sa makita niya ang pinakasiguradong isa. Tinutulungan siya ng Eye na makita ang lahat ng pangunahing impormasyon tungkol sa anumang bagay. Dahil dito, pinili niya ang hilaw na material at binili ito sa napakababang halaga na 50 Advent Coins. Si Yang Ding, isang mayamang bully, at ang kanyang kasamahan ay nakita ang ginagawa ni Su at pinagtawanan siya dahil tinanggihan niya ang alok ng Jiang Conglomerate at piniling bumili ng basura. Para durugin ang kanilang ego, hinamon sila ni Su sa isang pusta na 5,000 Advent Coins kung makakakuha siya ng silver na sandata. Tinawanan nila siya at inisip na may diferensya siya kaya tinanggap nila ang kasunduan. Agad sinamantala ni Su ang pagkakataon sa paggamit ng kanyang Eye of Insight na kasanayan para ilabas ang sandata mula sa Swordstone. Sa ikinagulat ng lahat, nakakuha siya ng Black Iron Crimson Edge Sword, isang mababang uri ng silver na sandata na umiinom ng dugo ng halimaw at nagpapagaling sa may-ari nito. Tinawag ito ni Su na isang magandang sandata na perpekto para sa kanyang pakikipagkita mamayang gabi. Napagtanto niyang Ding na naloko siya at pinanood si Su habang sinasabing may lifesteal effect ang sandata, ibig sabihin hindi na niya kakailanganin ng healer. Pagkatapos, hiniling ni Su ang kanyang pera at napilitan si Yang Ding na ibigay ito sa kanya. Sinuri ng receptionist ang espada at nahirapang maniwala dahil ilang taon na ang nakalipas mula nang may makakuha ng magandang espada mula sa mga bato. Pagkatapos, nakipagkita si Su sa kanya para sa isang scabbard at bumili ng isa gamit ang 5,000 Advent Coins na kakukuha lang niya. Agad siyang inabisuhan ng kanyang status window na ang scabbard ay magbabawas ng pagkasira ng espada ng 50%. Tinanong siya kung gusto niyang buksan ang nakatagong materialization function, pero tumanggi si Su at sinabi na itataas niya ang antas nito. Dahil dito, umalis si Su at habang papauwi, sinuri niya ang kanyang status window at nagtataka kung bakit wala siyang kahit isang propesyon na kasanayan na nakakabit sa kanyang sword god na titulo. Pero sa professional talent tree, mayroon siyang sublimation of all things. Isang kasanayan na kayang mag-upgrade ng lahat ng luot, pero isang beses lamang itong magagawa. Ginamit ito ni Su sa kanyang sandata, at nagkaroon ito ng bloodthirst effect, kaya naging dalawa ang kakayahan nito. Una, ang Blood Drinker, isang kakayahan na nagpapagaling sa may-ari matapos sugatan ang kalaban. Ang pangalawa ay pansamantalang nagpapataas ng stats ng may-ari ng 5 puntos sa loob ng 30 segundo. Matapos basahin ang mga ito, binuksan ni Su ang nakatagong weapon materialization at napansin na handa na ang kanyang paghahanda para sa dungeon raid kinabukasan. Kinagabihan, pumunta si Su sa rooftop kung saan nakita niya si Ren na naghihintay sa kanya.
Umasta itong parang mapang-akit, sinasabing nahuli siya, pero natakot ito nang makita niyang ibinato niya ang kanyang espada papunta sa kanya. Bumagsak ito ilang hakbang ang layo mula sa kanya at tinanong siya nito nang may takot kung ano ang problema. Sinabi ni Su na pumunta siya para sa paghihiganti, pero hindi niya maintindihan ang sinasabi niya kaya sinabi nitong pumunta siya dahil siya ang unang nag-aya sa kanya dahil gusto siya nito. Ngunit ngayon ay nakikita niyang kakaiba na gusto niya siyang patayin. Agad na naalala ni Su kung paano siya nilapitan ni Ren matapos ang seremonya ng awakening sa akademya at sa unang pagkakataon, natanggap niya ang pag-aalala nito. Mula noon, palagi siyang kinakausap nito hanggang sa kalaunan ay niyaya niya ito at nagsimula silang mag-date. Iyon ang mga araw na pinaka-pinahalagahan niya dahil sa mga sandaling magkasama sila. Pero nang mapagtanto niyang peke ang lahat, diretsahang sinabi ni Su kay Ren na alam niya ang plano nila ni Zhang na gamitin siya. Nagulat si Ren at sinubukang magpaliwanag pero hindi siya pinatapos ni Su at tinawag niya itong isang walang hiya. Doon, tuluyan itong nagalit at inamin na kung hindi dahil sa talento niya, wala siyang pagkakataon na makausap siya. Nanumpa siyang hindi makakatakas si Su matapos siyang insultuhin, pero wala itong pakialam at binantaan pa niya ang kanyang estado sa lipunan sa pagsasabing sisirain niya ang kanyang malinis at inosenteng imahe kapag ibinunyag niya ang relasyon nito kay Zhang. Labis itong nagalit at kinuha ang kanyang espada para umatake. Pero nag-activate ang bloodthirst ng espada at nasugatan ang kanyang mukha. Nagsimulang sumigaw si Ren hindi lang sa sakit kundi dahil nasira na ang kanyang perpektong mukha. Pinulot ni Su ang kanyang espada at sinabing bagay sa kanya ang bago niyang itsura at oras na para sa kanyang paghihiganti. Naiinis, nanumpa si Ren na ipapapatay siya kay Zhang pero naglakad lang si Su palayo at sinabing maaaring lumapit si Zhang anumang oras. Bago siya umalis, sinabi niya kay Ren na isipin niya ang sugat na ginawa niya bilang simbolo na naputol na ang pag-aalala na mayroon siya para rito. Samantala, binigyan si Su ng Principal Wang ng ilang mga kagamitan at pera bilang panimulang pakete para sa Novice Donjon Raid. Kinabukasan, bandang alas 6 ng umaga, ninunguya ni Su ang Marrow Strengthening Pill na natanggap niya mula sa Principal at iniisip kung kinaawaan siya ng matanda dahil sa kanyang sword controller na propesyon. Kahit masama ang lasa nito, nag-level up si Su at nakakuha ng passive na talento na kayang paghusayin ang lahat ng uri ng sword skills ng walang limitasyon. Habang naglalakad si Su papunta sa lugar, plano niyang ipakita sa ibang mga estudyante ang kanyang kakayahan sa Novice Donjon. Pagdating niya sa lugar, maraming estudyante ang gustong makipag-team sa kanya, pero tinanggihan niya sila at sinabing may iba na siyang koponan. Nagkataon, narinig siya ni Yao at nalungkot dahil maaga siyang pumunta ng umagang iyon, umaasang makakasama siya. Mahinang sinabi ni Su sa kanya na huwag siyang samahan dahil mag-aalala siya na baka masaktan ito dahil may haharapin siyang mapanganib. Habang nag-uusap sila, dumating si Yanzi at nagpakilala bilang isang level 9 na Demon Hunting Ranger na gustong makipag-team kay Su. Naalala siya ni Su mula sa kanyang nakaraang buhay, pero habang iniisip niya kung paano siya tatanggihan, sumalo si Yao at sinabi kay Yan na nakipag-team na siya kay Su. Pinapaalis niya ang iba at napansin ni Su na maaasahan siya. Ilang minuto bago mag-alas 7, kinausap sila ng principal sa pamamagitan ng live stream habang bumubukas ang Donjon Portal. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran sa mga estudyante, binanggit kung paano sila makakakuha ng puntos sa pamamagitan ng pagharap sa mga hamon at kailangan nilang matapos ito sa loob ng isang araw. Habang pinapasigla niya sila at pinapayuhang mag-team up, tumingin-tingin si Yao pero hindi niya makita si Su na kasama niya kanina lang. Agad, nang simulan ng principal ang event, pinag-usapan ng mga estudyante na may nauna ng pumasok. Si Su naman ay bumaba na sa portal at napansin ang pamilyar na pakiramdam dahil nandoon na siya dati. Noon, gumalaw siya ng padalos-dalos para makakuha ng maraming contribution points, pero ngayon ay plano niyang harapin ang pinakamahirap na hamon, ang patayin ang ultimate hidden boss. Sa huli, nakarating siya sa loob ng donjon at napansin niyang iba ang kanyang spawning point kumpara sa kanyang nakaraang buhay, kaya iba rin ang lugar, ruta, at mga halimaw para sa mga challenger. Itinago ni Su ang kanyang presensya mula sa isang elite na tree monster, kahit kaya niya itong harapin dahil ayaw niyang magsayang ng oras sa pakikipaglaban sa mga karaniwang halimaw at ang prioridad niya ay ang hidden boss. Sinuri niya ang mapa ng ruta papunta sa hidden boss at napansin niyang kailangan niyang magmadali para mauna siya sa pagkuha ng mga item. Bandang alas 7:30 ng umaga, nag-spawn si Yunking at ang kanyang grupo na hindi kalayuan at napansin nilang tahimik ang lugar. Bigla na lang nilang nakita ang isang estudyante na hinahabol ng isang higanting frenzied blood rat. Nagkanya-kanya silang takbo pero makalipas ang 1 minuto, 3 sa 4 sa kanila ay kinain hanggang mamatay at ang pinakamataas sa grupo ay 6 na bituin. Nag-aalala ang lahat sa labas ng portal dahil ang isang ganoong kataas na antas ay hindi man lang nagtagal sa donjon. Agad inutusan ng tagapag-anunsyo ang lahat na bumuo ng mga koponan sa lalong madaling panahon dahil nangangailangan ng tulong ang mga nasa loob.
Samantala, si Yuncheng, ang nag-iisang nakaligtas sa kanyang grupo, ay tumakbo ng napakalayo hanggang sa hindi na niya alam kung nasaan siya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang ape monster, at tumalon ito papunta sa kanya na may layuning pumatay. Takot na takot, sumigaw si Yuncheng para humingi ng tulong, at biglang tinaga ng paulit-ulit ng espada ni Su ang halimaw. Habang ang iba sa dungeon ay nagdurusa sa pag-atake ng mga halimaw, naisip ni Yunking na sana ay nanatili na lang siyang nakatago, pero nang makita niyang madaling pinabagsak ni Su ang ape, napagtanto niyang napakalakas nito at inakalang patay na ang halimaw. Itinuwid siya ni Su na hindi pa patay ang ape, at dapat siyang mag-ingat dahil hindi na niya ito ililigtas sa susunod. Agad siyang tumakbo para humingi ng tulong para sa kanya, pero iyon mismo ang kailangan ni Su, ang mapag-isa. Ginamit ni Su ang kanyang Eye of Insight at nalaman niyang hindi ordinaryo ang ape kundi isang mutated Ape King, kaya napagtanto niyang iyon ang dahilan kung bakit nakaligtas ito sa kanyang mga hiwa. Sumugod ang ape sa kanya at napansin ni Su na napakabilis ng nilalang. Iniwasan niya ang atake nito at pagkatapos ay nagpa siya na hamunin ito sa bilisan. Para gawin yon, ginamit ni Su ang kanyang ikatlong kasanayan mula sa nakaraang buhay, ang Divine Shadow Step. Inatake ni Su ang ape, at habang sinusubukan ng primate na kontrahin ang kanyang hiwa, biglang lumitaw si Su sa likod nito at inakit ito sa ilang mga atake. Lumingon ang ape at tumalon papunta kay Su, pero nakita niyang mas mabilis siya rito at nainip siya, kaya tinapos niya ito sa pamamagitan ng pagputol sa ulo nito. Bilang resulta, ginantimpalaan siya ng sistema ng linear/scroll matapos niyang mapatay ang mutated Ape King. Ito ay isang mababang antas na bronze na kasanayan na ayon kay Su ay perpekto para sa Novice Dungeon. Bigla, ginawaran si Su ng First Blood Round dahil siya ang unang nakapatay ng halimaw. Ilang sandali pa, natanggap ng lahat ang mensahe na isang sword controller ang pumatay ng halimaw. Marami mula sa akademya ni Su ang nag-akala na siya yon, pero may ilan ding hindi naniwala. Tutal, may iba ring sword controller mula sa ibang mga akademya na kalahok sa dungeon. Dahil dito, nakatanggap ang lahat ng healing potion. Nang marinig ni Su ang anunsyo ng kanyang mga nagawa, napagtanto niyang kailangan niyang maging mas maingat sa paggamit ng concealment skill upang hindi siya matunton. Habang naglalakad si Su sa kabubatan, nakita niya ang isang grupo ng mga monster wolf at tinawag niya silang perpektong target para sa kanyang bagong nakuha na slash skill mula sa Ape King. Inactivate niya ang kasanayan na tinatawag na Aido Slash. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang talim mula sa kaluban habang nakatuon ang kanyang isipan. Agad, isang lumilipad na hiwa ang tumama sa mga lobo. Halos wala silang oras na makareaksyon bago sila isa-isang naputol. Bumagsak ang kanilang mga katawan habang ang mga experience points ay dumaloy sa system window ni Su. Nagpatuloy siya sa epesyenteng pagpatay ng walang pag-aatubili, tuloy-tuloy na nagfa-farm hanggang sa umabot sa 8,000 puntos ang kanyang naipong experience. Eksaktong alas 9:30 ng umaga, nag-level up si Su sa Antas Sham at agad siyang inabisuhan ng sistema na nakuha niya ang titulong Legend of the Hungry Wolf. Habang sinusuri ang kanyang mga notifikasyon, kalmadong tinasa ni Su ang kanyang tagumpay at kinilala ang pagiging epesyente ng kanyang Edo na kasanayan, lalo na kapag ipinares sa kakayahan ng kanyang espada na ilabas ang enerhiyang nakaimbak sa scabbard sa mismong sandali ng paghugot. Dahil nausisa, nagpa siya si Su na subukan pa ito. Tinipon niya ang naipong enerhiya at pinakawalan ang isang matalim na hugis gasuklay na hiwa ng enerhiya patungo sa isa pang grupo ng Hungry Wolf na halimaw na humaharap sa kanya. Ngunit sa kanyang ikinagulat, isang napakalaking level 10 Wolf King ang biglang lumitaw mula sa kailaliman ng kabubatan at madali nitong nasalag ang atake. Samantala, alas 8:30 ng umaga, ang iba pang mga baguhan ay bumuo ng mga koponan at pumasok sa Novice Dungeon upang simulan ang kanilang pagsubok. Pagkatapos nito, nakatagpo sila ng isang mutated field mouse at nilabanan ito gamit ang lahat ng kanilang makakaya. Magulo ang laban at may mga nasawi habang nagaganap ito, pero matapos ang matinding pakikipaglaban, sa wakas ay bumagsak ang nilalang. Punong-puno ng sigla, nagdiwang ang mga baguhan nang makatanggap sila ng experience points at ipinagdiwang ang pagkatalo ng isang espesyal na halimaw. Dala ng kanilang tagumpay, napagpasyahan nilang hindi sila maaaring mapag-iwanan ng manlalarong unang nakapatay at nagpadala sa kanila ng mga potion kanina. Ngunit nakatanggap sila ng panibagong mensahe mula sa sistema na nagpapaalam tungkol sa isa pang manlalaro na nakakuha ng first blood laban sa isang leader na halimaw. Sa ikinagulat nila, ang manlalaro ay isang level 9 na fisherman na nakakuha ng titulo ng Leader of Leaders dahil sa tagumpay na yon. Kumalat ang kaba sa grupo at napaisip sila kung ang propesyong minamaliit nila noon ay maaaring napakalakas pala. 10 minuto bago nito, unti-unting binabawasan ni Su ang HP ng Wolf King, ang kanyang mga galaw ay eksakto at kontrolado. Sa kanyang pananaw, walang espesyal sa halimaw. Sa isang huling atake, pinabagsak niya ito at kalmadong sinabi na wala itong laban sa isang reincarnate na tulad niya.
Pagkatapos nito, binati si Su ng sistema sa pagkatalo sa Silverback Wolf King at inilista ang kanyang mga gantimpala. Nakakuha siya ng 500 experience points, nag-level up sa antas 10, at nakita niyang tumaas ang kasanayan ng ilan sa kanyang mga skill. Ang loot mula sa napatay na leader ay lumitaw rin sa kanyang inventaryo. Samantala, ang ibang mga baguhan ay sa wakas ay nalampasan ang kanilang mga kalaban, at napagtanto ni Ding kung gaano kahirap harapin ang isang simpleng grupo ng Hungry Wolf. Sa kabutihang palad, ang gantimpalang titulo ng Dongshon, na isang attack boost scroll, ay dumating sa tamang oras upang tulungan sila sa laban. Nang makita niyang ang isang level 9 na fisherman ay madaling nalampasan ang ganitong pagsubok, nagalit si Ding at nagbulong na parang pinaglalaruan sila ng Dongshon. Hindi nagtagal, itinapon ni Ding ang kanyang mumurahing novice na machete dahil sa mababang pinsala nito. Nagreklamo siya tungkol sa perang nasayang, alam niyang kaya sana niyang bumili ng mas magandang sandata. Sinubukan ng kanyang kasamahan na purihin ang swerte ni Su, pero sinigawan niya ito na manahimik, ibinubuhos ang kanyang galit sa pagdadala ng pagkatalo mag-isa. Nagreklamo siya sa kanyang mabagal na pag-unlad at sinisi ang mga pabigat sa kanyang koponan. Galit na galit, umasa siyang makasalubong si Su sa Dongshon para maibuhos niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpapadala rito sa kabilang buhay. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang kasamahan at hindi nagtagal ay bumalik sila sa pagkuha ng experience points. Samantala, na-trigger ni Su ang kanyang pangunahing gawain sa pagpapalit ng propesyon matapos maabot ang antas 10. Ipinaalam ng sistema sa kanya na ang gawain ay pipiliin ng random batay sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa halip na kabahan, nakaramdam si Su ng pasasalamat dahil sa kanyang nakaraang buhay, nakaalis na siya sa Novice Dongshon bago pa siya umabot sa antas 10, kaya ang kanyang gawain ay umangat sa isang E-rank na Dongshon na hinaharap niya noon. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakumpleto ang gawain at kinailangan niyang mag-grind hanggang sa antas 15 bago bumalik upang tapusin ito. Dahil dito, nabawasan ang benepisyo ng mga gantimpalang nakuha niya, pero nagpasya siyang baguhin ang kinalabasan sa bagong buhay na ito. Di nagtagal, binigyan siya ng sistema ng isang gawain, na talunin ang tagapagbantay ng Red Rock Cave, isang makapangyarihang elite na halimaw. Pagkakita sa lokasyon, kumalma si Su dahil nasa loob pa rin ito ng Novice Dongshon at mukhang kaya niya itong harapin. May kumpiyansang ngiti, inilaan niya ang kanyang naipong puntos sa agility. Nang lumampas sa 100 ang kanyang agility attribute, muling binati siya ng sistema at binigyan siya ng isang kasanayan ng Sword God na propesyon na tinatawag na Sword Martial Master. Ito ay isang passive, mababang antas na platinum na kasanayan na nagbibigay daan sa kanya na gumamit ng anumang uri ng espada kahit hindi tumutugma sa level requirement. Samantala, sa loob ng meeting room ng First Academy sa Xuanzing City, nagulat ang isang miyembro ng Lupon kay Principal Wang tungkol sa pinagsamang datos mula sa Rookie Dongshon, partikular na binibigyang diin ang mga nangungunang talento na namumukod tangi. Sinuri ni Principal Wang ang listahan bago nagtanong kung may kulang na datos dahil wala ang pangalan ni Su roon. Kalmadong tiniyak ng miyembro ng Lupon na walang kulang at ang impormasyon ay sumasalamin sa lahat ng datos na ibinalik mula sa Dongshon ng walang eksepsyon. Pagkatapos, itinuro niya ang pansin nito sa baguhang nakakuha ng first blood sa Dongshon. Batay sa oras at pagiging hindi kilala, iminungkahi niyang ang taong iyon ay malamang si Su. Huminto si Principal Wang sa revelasyong iyon upang pag-isipan ang tila mahina nitong ipinakitang performance at kinwestiyon ang kanyang sariling desisyon dahil binigyan niya ang binata ng Novice Gift Pack pero wala pa rin ito sa top 500. Bago pa siya makapag-isip ng higit pa, bumukas ang pinto at pumasok ang vice-alkalde ng Xuanzing City na si An Ranling sa meeting room. Direkta niyang kinumpronta si Principal Wang at humingi ng paliwanag. Ayon sa kanya, dati na nitong sinabi sa kanya ang 10 bituin na pag-awakening ni Su, pero ang datos mula sa Rookie Dongshon na ibinigay ng kanyang sekretarya ay walang kahit anong bakas nito. Sa kanyang pananaw, walang saysay ang sitwasyon. Sinubukan siyang pakalmahin ni Principal Wang at pinayuhan siyang bawasan ang kanyang inaasahan dahil kahit 10 bituin ang talento ni Su, ang mga may ganitong propesyon ay kadalasang mahina ang lakas sa unang yugto ng laban. Ngunit nagpatuloy si Ranling sa pagsasalita at inakusahan si Principal Wang na nagsinungaling lamang upang makakuha ng mas maraming Heavenly Tower Council qualification tokens para sa taong iyon. Hindi siya tumigil at itinuro si Yanze, isang 9 na bituin na talento na kasalukuyang pangalawa sa rookie list, bilang pinakamahusay na kandidato upang makipagkumpetensya sa henyo ng kalapit na lungsod na si Lichen Guang. Iminungkahi rin niya ang lehitimong anak ng pamilya Jiang na si Jiang Tang bilang isa pang potensyal dahil may 8 bituin na talento ito at isang kahanga-hangang nakatagong propesyon. Matapos suriin ang mga potensyal na ito, nagpasya siyang bigyan si Principal Wang ng 2 qualification tokens, kahit na ang bawat paaralan ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 3. Sinabi niyang dahil ito sa sunod-sunod na pagkabigo ng akademya sa nakaraang 2 taon at nagbanta pa na hindi siya bibigyan ng slot sa susunod na taon kung muli silang magkulang sa performance.
Binaliwala niya ang mga posibilidad na binabanggit nito at umalis upang asikasuhin ang kanyang abalang schedule. Hindi nagtagal, tiningnan ni Principal Wang ang mga token, nadismaya dahil hindi siya nakakuha ng dagdag na slot gamit ang talento ni Su, bagkus ay nabawasan pa ito ng isa. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang pag-asa kay Su at inaasahan ang mas magandang resulta. Samantala, sa labas ng Red Rock Cave, sinuri ni Su ang mapa at kinumpirma na narating na niya ang lokasyon ng gawain. Sa kabutihang palad, naging maayos ang kanyang paglalakbay at walang mga halimaw na nagdulot ng problema sa daan. Gayunpaman, hindi niya kailanman ginalugad ang kuweba na ito sa kanyang nakaraang buhay, kaya hindi siya sigurado kung ano ang naghihintay sa loob. Dahil sa pag-iingat, maingat siyang pumasok, ngunit agad na lumitaw ang isang level 6 na gold digging goblin ng walang babala. Agad siyang kumilos at ginawang tinadtad na laman ang halimaw sa bilis at husay bago pa nito maalerto ang buong kuweba. Sa kasamaang palad, inabisuhan siya ng sistema na na-activate ang Goblin Cave Awareness. Sa kanyang ikinagulat, biglang nagsulputan ang isang hukbo ng mga goblin at napagtanto niyang hindi basta-basta ang first-class change task. Sa sandaling iyon, sinabi ng sistema na lahat ng goblin sa kuweba ay maglulunsad ng mabangis na pag-atake laban sa kanya. Tila ang na-activate na Goblin Mode ay isang walang pakundangang estado na taliwas sa lahat ng pamantayan. Nang walang pag-aatubili, sinimulan ni Su ang pagpatay sa mga goblin, pero napakarami ng mga kalaban. Nagsimulang pumasok ang pag-aalala nang mapansin niyang bumababa ang tibay ng kanyang sandata. Bigla, isang napakalaking goblin ang sumubok umatake mula sa likuran, pero muntik niya itong naiwasan, ngunit agad naman siyang hinarap ng sabayang pana mula sa mas maliliit na goblin. Ilang pana ang tumama sa kanya sa kabila ng kanyang pagharang, na nagpapatunay na mas matalino ang mga halimaw kaysa inaasahan. Nagpatuloy ang walang tigil na pag-atake, unti-unting binabawasan ang kanyang HP. Kinuwenta ni Su ang natitirang mana at napagtanto niyang sa yugtong ito, hindi niya kakayanin ang mahabang labanan. Sa harap ng isang pulutong na suportado ng isang elite na goblin, iniwan niya ang marahas na paraan. Pinili niya ang pagiging flexible kaysa sa pride, umatras si Su sa mga anino at naghanda na akitin ang kanyang mga kalaban sa sarili niyang mga bitad. Sa loob pa rin ng Red Rock Cave, nahulog ang mga malas na goblin sa kanyang ambush, at isa-isa niya silang pinutol sa malinis at tiyak na mga hiwa. Dahil dito, kalmadong sinuri ni Su ang sitwasyon at napagpasyahan na hanggat kontrolado niya ang larangan at nananatili ang kalamangan sa posisyon, mailalabas niya ng buo ang potensyal ng kanyang aido/nakasanayan. Hindi nagtagal, nalinis niya ang lahat ng natitirang maliliit na goblin at tanging ang elite na uri na lamang ang natira. Samantala, sa labas ng kuweba, ilang mga baguhang manlalaro ang nanatili malapit sa pasukan, nag-aalinlangan pumasok dahil sa hirap nito. Kabilang sa kanila ang dalawang malas na individual na natalo sa pustahan kaysa ilang araw na ang nakalipas, sina Ding at ang kanyang kasamahan. Tahimik silang nagtalo kung may sinuman sa kanila o sa kanilang mga kakilala ang talagang haharap sa isang kuweba na kilalang naglalabas ng mga halimaw na nasa antas 7 pataas. Habang umiinit ang kanilang usapan, napansin nilang may lumalabas mula sa kuweba at iyon ay si Su. Ngayon, nasa antas 11 na, kaswal na nag-aaura farm si Su habang sinusuri ang mga notifikasyon ng sistema tungkol sa kanyang mga gantimpala at ang kanyang presensya ay puno ng kumpiyansa. Ngunit naputol siya ni Ding na sumugod mula sa likuran at nagtangkang umatake ng biglaan. Agad na kumilos si Su at madaling umiwas dahilan upang hindi tumama ang atake. Dahil sa galit, inutusan ni Ding ang kanyang mga kasamahan na palibutan si Su at pigilan itong makatakas. Sa kasamaang palad para sa kanila, wala namang balak si Su na tumakbo. Habang nagbubulala si Ding tungkol sa pagbabayad ng utang, napagtanto niyang nakalimutan na ni Su ang insidenteng napakahalaga para sa kanya. Napuno ng galit si Ding dahil sa pagiging kalmado ni Su, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Su agad-agad. Habang sumugod ang grupo, napagpasyahan ni Su na ito na ang perpektong sandali para subukan ang isang bagong nakuha niyang kasanayan. Sa isang isip lang, tinawag niya ang kanyang espada at inactivate ang sword control skill, minamanipula ang talim gamit ang telekinesis. Sumabog sa ere ang espada, dumaan at umatras sa mga kalaban sa pamamagitan ng eksaktong kontrol. Natigilan ang mga umaatake sa hindi makapaniwalang nakita nila dahil ang sword control ay teknik na karaniwang para lamang sa mid-stage sword controllers, malayo sa antas ng isang baguhan. Hindi nila alam, nakuha ni Su ang kasanayang iyon bilang drop mula sa Elite Goblin at pinalakas pa ito mula silver hanggang gold tier gamit ang kanyang talento. Agad na napagtanto ni Su kung gaano kahusay ang pagkakatugma ng skill sa kanya at saglit niyang naisip kung gaano kabilis kakalat ang balita tungkol sa kakayahang ito sa mga rookies. Pagkatapos noon, sinuri niya ang mga gantimpala mula sa pag-clear ng kuweba at natuklasan ang isang hidden location map. Ipinapakita ng mapa ang isang daanan na nag-ugnay sa first class change hanggang sa final stage, na lalong nagpukaw ng kanyang kuryosidad.
Habang tinitingnan niya ito, nagulat siya nang makakita ng bagong quest na kaugnay sa Red Rock Cave, na tumutukoy sa Goblin Commerce at kanilang pamumuhay. Sa kabilang dako, eksaktong alas 11:30 ng umaga, isang flamboyant na all-girls rookie team ang mabilis na nilinis ang grupo ng mga low-level na halimaw. Masigla nilang ipinagdiwang ang kanilang teamwork at pinuri ang kanilang koordinasyon. Nagpasalamat ang isang miyembro kay Fenfenzi, isang 7-star awakened talent, sa pagdala sa kanila sa laban. Habang masayang tinitingnan ng iba ang luot, napatingin si Fenfenzi sa likuran para tingnan ang kanyang mga kasama at napansin niyang may nawawala. Lumingon siya at sinubukang unawain ang sitwasyon, pero nakakita siya ng nakakagulat na bakas. Habang naghahanap ng gamit sina Fenfenzi at ang iba pang mga babae, napansin nilang biglang nawala ang isa sa kanilang mga kasamahan, kaya nagsimula silang mag-alala. Karaniwang naninirahan ang mga goblin sa madidilim at mamasa-masang lugar tulad ng mga kuweba at ilalim ng lupa upang umiwas sa sikat ng araw. Dahil dito, nakakaiwas sila sa natural na mga mandaragit at nabibigyan din sila ng kalamangan sa mga ambush at pangunguha. Dahil namumuhay sila sa grupo, ang bawat isa ay karaniwang pinamumunuan ng isang chieftain o elder na nagsisilbing leader sa iba't ibang tungkulin, kabilang ang mandirigma, artesano, mangangaso, at pari na itinalaga ng pinuno. Upang mapanatili ang pagdami ng kanilang grupo, ang mga goblin ay may mataas na birth rate at mabilis na reproduksyon. Matapos niyang mabasa ang tungkol sa goblin at sa katotohanang minsan ay tinatangka nilang makipag-breed sa mga babaeng tao, dumating si Sue sa coordinate ng kuweba. Sa kanyang ikinagulat, tila wala ang pasukan ng kuweba sa lugar, kaya napaisip siya kung mali ang koordinatong nakuha niya. Gamit ang kanyang Eye of Insight, sinuri niya ang paligid at agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Ang Red Cave ay isang underground cavern na ang pasukan ay natatakpan ng makapal na usok. Pagpasok ni Sue sa cavern, nakarating siya sa isang lugar kung saan may ilang goblin siyang nakita. Napagtanto niya na malamang ang buong kolonya ay nasa loob ng kuweba, kaya ang pagpatay sa isa ay mag-aalerto sa lahat. Dahil dito, nagtago siya habang inoobserbahan ang lugar para sa posibleng kayamanan. Habang nagmamasid, natagpuan niya ang bangkay ng isang babaeng estudyante na malamang ay pinahirapan at pinatay ng mga goblin. Dahil dito, kinumpirma niya na totoo ang mga nalaman niya tungkol sa mga nilalang na ito. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya si Jiang Yoncheng, isang estudyante na malamang ay nahulog din sa goblin smoke trap. Hindi tulad ng ibang biktima, si Yoncheng ay may malay pa at pilit na tinataboy ang mga goblin na sumusubok lumapit sa kanya. Napag-isip ni Sue na perpektong pagkakataon iyon para pabayaan siyang magsto ng mga goblin habang siya ay palihim na kukuha ng kayamanan. Habang papalayo na siya, bigla niyang narinig ang sigaw nito na ang kanyang kapatid ay vice director ng Jiang'an Conglomerate at magbibigay siya ng gantimpala sa sinumang makakapagligtas sa kanya. Nang mapagtanto ni Sue na kapatid siya ng vice director, kinausap niya ito tungkol doon at nagpasya si Sue na makialam. Habang sumasalakay ang mga goblin kay Yinting, bigla niyang inihagis ang kanyang sandata sa gitna nila. Pagkatapos, ginamit niya ang sword control technique para i-unshete ito na bumuo ng isang napakalakas na liwanag na tinatawag na Eido Slash. Dahil natural na kalaban ng liwanag ang mga goblin, agad silang nagsitakas mula sa lugar. Dahil walang napatay si Sue sa mga goblin, wala ring ibang goblin sa kuweba ang naalerto. Nagpasalamat si Yunking kay Sue sa pagliligtas sa kanya, pero sinagot niya lang na napadaan lang siya. Sinubukan din itong banggitin ang tungkol sa gantimpala, pero sinabi ni Sue na unahin muna niyang makalabas ng buhay sa kuweba. Habang papaalis siya, nagmamakaawa itong huwag siyang iwan, pero mariing sinabi ni Sue na magiging pabigat lang siya. Bigla niyang natuklasan na ang kayamanan ay nakabaon sa mismong kinatatayuan nila. Matapos hukayin ito, ginamit niya ang kanyang sublimation talent para pahusayin ang kalidad ng chest. Mula silver tier chest ay naging low-grade gold tier lottery chest. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang lottery chest ay maaaring magbigay ng mga high-level item, skill books, o equipment ng may mataas na probability. Pagbukas ng treasure chest, nakuha ni Sue ang Shadow Flow set at isang platinum grade Soul Healer skill scroll na parehong malayo sa inaasahan niya. Dahil dito, nadismaya si Sue dahil mas pinaghirapan niya ito at inaasahan niya ang mas malalaking gantimpala. Mukhang kapaki-pakinabang ang Shadow Flow set, pero ang Soul Healer skill scroll ay tila hindi akma sa kanyang propesyon. Sinabi ni Inking na malamang dahil yon sa kanya. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang isang 7-star Soul Healer na labis na ikinagulat ni Sue. Agad na nakatanggap si Sue ng notification mula sa sistema na si Inking ay sumali na sa kanyang team. Samantala, sa ibang bahagi ng dungsyon, aksidenteng nakita ni Yao ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan. Bago pa siya makakilos, nakita siya ni Lee, ang estudyanteng may kagagawan, at siya ang naging susunod na target nito, kaya napilitan siyang mag-ingat. Makalipas ang ilang sandali, nakakuha siya ng distansya at nagtago upang subukang tumakas ng palihim.
Ngunit aksidente siyang nakagawa ng malakas na ingay kaya naalerto si Lee at sumugod ito sa kanya na may mabigat na atake. Dahil sa mabilis niyang reaksyon, bahagya niyang naiwasan ang atake at muling nakalayo. Nagulat si Lee sa kanyang bilis at sinabi na hindi niya inasahan na ang isang babae tulad niya ay makakatagal sa kanya ng ganoon katagal at napansin niyang maaaring hindi ganap na basura ang Swansea Academy. Tinanong ni Yao kung bakit niya sila pinapatay gayong malinaw na kabilang siya sa isang paaralan sa kalapit na lungsod batay sa kanyang uniforme. Sumagot si Lee na ang kanyang level 10 first class change task ay inatasan siyang pumatay ng 50 manlalaro. Ayon sa kanya, dahil kakaiba kung bigla na lang siyang pumatay ng mga nasa paligid niya, pinili niyang pumunta sa mahinang paaralan para gawin ito ng tama. Sinabi rin niyang ang kanilang akademya ang may kasalanan dahil ito ang may record ng pinakamaraming mahihinang estudyante sa iba't ibang lungsod. Bigla siyang sumugod pero sinubukang harangin siya ni Yao gamit ang kanyang necromancy skeletons, ngunit madali lamang itong winasak ni Lee. Sinabihan niya itong mahina habang hinahabol niya ito na may nakamamatay na atake. Bago pa tumama ang suntok, may biglang humarang sa harap nito, ikinagulat nilang lahat. Si Yanzi ay biglang nagpakita kasama ang kanyang mga kasamahan at nangakong poprotektahan siya. Samantala, hindi kalayuan sa Red Cave, isinumite ni Su ang mga fragment ng kayamanan sa sistema at nakatanggap ng abiso na nakumpleto na niya ang primary class change task. Dahil dito, na-promote siya sa first class at sabay na tumaas ng double ang kanyang swordsmanship power, bilis at proficiency. Si Inking, na gumamit ng Soul Healer Skill Scroll, ay nakabukas din ng ilang advanced skills na ikinaangat ng kilay ni Su. Napagpasyahan niya na tila may taglay itong walang katapusang swerte. Habang iniisip niya kung gaano karaming magagandang bagay ang magagawa niya gamit ang ganoong swerte, nagbago ang isip niya at pumayag siyang tapusin ang dungsyon kasama siya. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Inking at nagsimulang magkwento na ang kanyang kapatid ay umupa pa ng grupo ng mga thugs para sa parehong layunin pero nauwi lamang ito sa pagiging walang silbi. Bagamat likas na hindi gusto ni Su ang ganitong kombinasyon, pumayag siya para lang sa kanyang skill. Matapos maging magkakampi kay Inking, nakatanggap si Su ng mensahe mula kay Yao, kaya nagpasya siyang tingnan ito. Samantala, sa Battle Avenue, parehong nagulat sina Lee, Yan, at Yao nang makita na hindi pa pala ginagamit ni Su ang kanyang buong lakas sa buong laban. Sa loob lamang ng ilang segundo, nilipol niya ang buong team ni Yan nang walang kahirap-hirap. Madali rin niyang napigilan ang malalakas na long-range attack ni Yan, kaya tila wala itong silbi. Batay sa research niyan, nakilala niya si Lee bilang isang henyo, isang awakened na may 10 bituin at blade maniac na propesyon. Matapos talunin ang lahat ng kanyang tauhan, dahan-dahang lumapit si Lee habang nagrereklamo na 35 pa lamang ang kanyang napapatay at malayo pa siya sa kanyang layunin. Habang papalapit siya, sinabi niyan na isang range professional na makakaya lamang niyang lumaban kung makakalayo siya. Pero mukhang magiging mahirap iyon sa ngayon. Sinabi rin ni Yao na ubos na ang kanyang mana at hindi na niya magagamit ang necromancy. Pareho nilang napagtanto na wala na silang takas. Nang makita niyang wala na silang matatakbuhan, sumugod si Lee kay Yan para unahin itong tapusin, pero sa kanyang ikinagulat, hinarang siya ni Yao. Inutusan niya si Yan na tumakbo ng kasing layo ng kaya nito habang susubukan niyang pigilan si Lee. Lalong nainis si Lee sa ginawa niya. Sinubukan niyang maghatid ng nakamamatay na atake, pero bigla itong naputol ng isang kakaibang espada. Dumating si Su para iligtas sila. Naipadala na ni Yao ang mensahe sa kanya kanina tungkol sa panganib sa kanilang lugar, kaya siya ang dumating. Nang makita siya, nag-flashback si Su sa nakaraan kung paano niya siya pinrotektahan na nauwi sa pagkamatay nito. Sa pagkakataong ito, nangako siyang poprotektahan niya ito. Ginamit ni Su ang kanyang sword control skill para kunin muli ang kanyang espada at agad na nakipagsalpukan kay Lee. Nang makita siya, nakilala ni Lee si Su bilang level 10 sword controller na narinig niya, pero hindi niya inaasahan na ito ang mangunguna sa laban dahil controller lamang ito. Mula sa malayo, napansin niyan kung gaano kahusay si Su. Naisip niyang magbigay ng long-range support para mas mapalaki ang tsansa nilang manalo. Bigla, nakaramdam sila ni Yao ng epekto ng healing magic sa kanilang katawan. Lumabas si Yinking mula sa gilid at ipinakilala ang sarili bilang kasamahan ni Su na ikinagulat nilang dalawa. Ipinagmalaki ni Su noon na solo siya, kaya ang pagkakaroon niya ng kasamahan ay nagdulot ng kaunting inggit sa kanila. Habang mas lalo niyang ginagamot ang dalawa, hiniling niyan na magmadali siya para makasali sila sa laban ni Su. Sumagot si Inking, sinasabing huwag silang mag-alala dahil mas malakas si Su kaysa sa inaakala nila. Pagkaraan ng ilang sagupaan kay Su, nagtaka si Lee kung bakit ang isang sword controller ay may galaw na parang isang sword prodigy. Matapos mapagmasdan ang husay ni Su sa espada, pinuri siya ni Lee at inamin na lampas sa inaasahan niya ang kanyang lakas. Gayunpaman, idineklara niya na oras na para malaman kung sino talaga sa kanila ang mas malakas. Nang marinig ang kanyang pangalan, sinabi ni Su na narinig na niya si Lee sa nakaraang buhay niya, pero hindi niya ito kailanman nakaharap ng personal.
Ngumiti siya at sumugod pabalik para alamin kung alin ang mas matalim, ang kanyang espada o ang talim ni Lee. Nang makalapit siya, nagsagawa si Lee ng flying stab gamit ang isa sa kanyang mga espada, ngunit madali itong sinalag ni Su. Ipinakita ni Lee na isa pala itong patibong at na nahulog si Su dito. Ayon sa kanya, ang energy na hinihigop ng flying stab ay sapat para i-lock ang kalaban para sa susunod na atake. Inihagis niya ang kanyang pangalawang espada kay Su, ngunit mabilis ding inihagis ni Su ang kanyang espada para salagin ito. Pagkatapos, ginamit ni Su ang sword control technique para i-redirect ang direksyon ng espada, dahilan upang tuloy-tuloy itong sumugod kay Lee na ngayon ay wala ng armas. Naiwasan ni Lee ang atake pero bahagya siyang nasugatan. Kinuha niya muli ang kanyang espada at sumugod kay Su para gumanti, ngunit madaling naiwasan ni Su ang lahat ng kanyang atake, na lalo lang nagpagalit sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik ni Su ang kontrol sa kanyang espada habang tila sinasadya niyang asarin si Lee. Si Inking naman ay natapos na ang healing, kaya sumugod si Yan at Yao upang tumulong kay Su. Sa kanilang ikinagulat, nang makarating sila, nakita nilang tapos na niyang talunin si Lee. Habang tumatalikod si Su para umalis, biglang bumangon si Lee at ginamit ang kanyang huling lakas para sa isang nakamamatay na atake, na ikinagulat ni Su. Ito ang kanyang pinakamalakas na skill na itinago niya hanggang sa huli. Isang Rainforest Rapid Blade Attack ito na nagpapakawala ng sunod-sunod na hiwa sa buong paligid. Nang makita ang sitwasyon, sumugod si Yao para iligtas siya, pero pinigilan siya ni Yan at sinabing mawawala lang ang kanyang buhay kung gagawin niya yon. Gayunpaman, nagpumigla si Yao at sinabing handa siyang mamatay basta mailigtas lang si Su. Sumagot si Su, sinasabing sundin niya si Yan at huwag lumapit. Nagulat si Cheng habang hawak niya si Suming matapos tamaan ng napakaraming hiwa, pero buhay pa rin ito. Nagtaka siya kung paano ito nangyari, at doon ay tinanong siya ni Suming kung sigurado ba siya ang natamaan niya. Biglang napagtanto ni Cheng na ang boses na naririnig niya ay hindi mula sa harap. Kasunod nito, biglang naglaho ang katawan ni Suming na hawak niya, at doon niya naintindihan na isa lamang pala itong substitute. Lumitaw si Suming sa likuran at tinukso siya na ngayon lang niya napansin ito. Nakasuot si Suming ng coat at kalmadong nag-aura form habang pumapasok sa gitna ng labanan. Sinabi niya na sigurado siyang hindi inaasahan ni Cheng na ang isang simpleng sword controller ay may ganitong kakayahan. Lumabas na suot ni Suming ang Shadow Sex set na nakuha niya mula sa treasure chest. Isa sa mga epekto nito ay tinatawag na Surge of Darkness, kung saan lahat ng sword technique skills ay nagkakaroon ng karagdagang dark attribute damage. Ang damage na ito ay kayang tumago sa physical defense. Kasama rin sa set skill ang Shadow Clone, na lumilikha ng peking anino bilang panangga. Kapag na-activate ang Shadow Clone, ang bawat ataking isinasagawa ay magpapakawala ng karagdagang follow-up slash. Ang lakas ng slash na iyon ay katumbas ng 50% ng kanyang normal na attack damage. Habang papalapit si Suming kay Chong, sinabi niya rito na kaya niya ito dahil sa kanyang equipment set skill. Ayaw paniwalaan ito ni Chong dahil hindi siya naniniwala na may collectible sets sa Novice Donjon. Sa katunayan, iisa lang ang paraan para makakuha nito at iyon ay ang pagkumpleto ng Profession Change Quest. Nataranta si Chong nang mapagtanto niya ito at lalo siyang nainis dahil mas mabilis itong nagawa ni Suming kaysa sa kanya. Dahil wala na siyang lakas para lumaban, sinabi ni Suming kay Cheng na ang natitira na lang ay ang pagpatay sa kanya. Tinamaan ni Suming ang kanyang dibdib gamit ang isang slash, ngunit bago pa niya ito tuluyang tapusin, may lumitaw na liwanag sa itaas na bumalot kay Cheng. Dinala ng liwanag si Cheng palabas ng lugar, at nakilala ito ni Yanzi bilang life-saving ornament. Nagulat si Jia nang marinig ito, at ipinaliwanag ni Yanzi na ito ay isang gamit na nagbibigay daan sa isang player na makalabas ng dungeon sa emergency mode. Ayon kay Yanzi, ang isang ornament ay nagkakahalaga ng daan-daang libo, kaya hindi ito item na pwedeng i-farm sa dungeon. Pagkatapos, sinabi ni Suming sa kanyang mga kasamahan na malamang gumastos ng malaki ang kalapit na lungsod para protektahan ang kanilang 10-star genius. Inamin niya na talagang nag-all out sila para mailigtas ito. Bandang 2:00 ng hapon, may biglang reaksyon ang babaeng opisyal sa meeting na nakakuha ng atensyon ni Wang. Abala si Wang sa pagkain ng cup noodles, pero hindi ito naging hadlang para itanong niya kung nakuha na ba nila ang real-time level rankings ng mga player sa dungeon. Sinabi ng babae na hindi pa, pero ayon sa data feedback, may ilang player na nasa 9 o'clock direction bandang 2:00 hanggang 2:30 ng tanghali. Tinanong ni Wang kung ano ang kakaiba roon dahil normal lang na may makasalubong na malalakas na halimaw na pumapatay sa mga player. Pagkatapos, sinabi ng babae na batay sa data analysis, ang mga pumatay sa kanila ay player data, hindi mula sa rehiyon ng lungsod. Sa sandaling marinig ito ni Wang, napagtanto niya na may ginagawa ng pakulo ang kalapit na lungsod, at inutusan siyang itago ng maayos ang lahat ng data records. Dahil palaging nasa ibaba ang kanilang akademya, madalas itong maging target ng pang-aapi ng ibang rehiyon.
Pagkatapos, tinanong ni Wang ang progreso ng mga estudyante sa pag-clear ng dungeon at sinabi ng babae na maayos naman sa ngayon. Ayon sa kanya, karamihan sa mga teleportation zone ay nakuha na ng mga estudyante at ang live dungeon footage ay nagpapakita na may ilang malalakas na player na nag-organisa na ng malalaking puwersa para simulan ang boss stages. Ayon sa ulat, si Zhang ang nangunguna sa ngayon at gaya ng inaasahan, puno siya ng potensyal. Umaasa si Wang na magagawa ni Zhang na patayin ang boss para makabalik ang karangalan ng akademya. Lumabas ang real-time ranking data at ipinakita na si Zhang ay nasa level 9. Tabla siya kay Yan Zi na nasa level 9 din. Sina Yunqing at Jiao ang nasa pangalawa at pangatlong pwesto na sumusunod sa kanila. Namangha si Wang sa lahat ng ito, ngunit hinanap pa rin niya si Suming at sinabihan siyang wala ito sa top leaderboard data. Ngunit sinabi ni Wang na suriin pa ito ng maigi at hanapin kung nasaan si Suming. Pagkatapos ng masusing pagtingin, parehong natulala sila nang makita na si Suming ay nasa level 2 pa rin. Ayon sa datos na nakuha nila, matapos makuha ni Suming ang first blood, hindi na tumaas ang kanyang level. Lingid sa kaalaman nila, si Suming ay nasa level 14 na nasa kasalukuyan. Sa sandaling maabot niya ang level 14 na, nagbukas ang system ng isang hidden set ng appearances para sa kanya. Kasabay nito, nakaranas din ng sobrang taas na pagtaas ng levels ang mga kasama niya sa loob lamang ng 2 oras na pagpatay ng mga monster. Sinabi ni Yunqing sa mga kasama niya na dapat silang magpasalamat kay Suming dahil ang impluensya niya ang tumulong para mabilis silang mag-level up. Pinag-usapan ni Jiao kung gaano kaganda ng kanilang squad dahil may healer sila at may player na long range ang atake. May kakayahan din si Jiao na mag-summon ng mga skeleton para magbigay ng cover at ang pinaka-importante sa lahat ay si Suming na sobrang lakas. Pinagbibiro sila ni Suming, sinasabing lahat ng iyon ay galing lang sa lakas nila at sumusunod lang siya sa lead nila. Sinabi ni Jiao na tumigil siya sa pagiging sarcastic dahil kung hindi dahil sa kanya, matagal na silang napatay ni Cheng. Pinag-usapan pa ni Jiao kung gaano kahanga-hanga si Suming at sinabi niyang sigurado siyang kaya nilang pabagsakin ang dungeon boss kung susubukan nila agad. Sinabi ni Suming kay Jiao na tama siya pero hindi ordinaryong boss ang target niya kundi ang mas malakas na hidden boss. Buti na lang at nahanap ni Suming ang Water Ripple Key na nakuha niya matapos patayin ang Elite Spike-Toothed Beast. Sinabi ni Suming na para mahanap ang hidden boss ng dungeon, kailangan nilang lutasin ang 3 riddles na ginagabayan ng dungeon data at kolektahin ang 3 kaukulang items. Para sa unang riddle, sinasabi na kapag ang Silver Muon ay nakabitin sa baybayin, ang Green Waves ay naghihiwalay at ang Red Armor ay natutulog sa core ng malamig na kailaliman. Hindi nag-aksaya ng oras si Suming at agad sinagot ito, inuutusan ang system na i-trigger ang location, Silver Muon in the Railway. Sinabi niya na walang dungeon weather sa Novice Dungeon, at para mahanap ang Silver Muon, iisa lang ang lugar kung saan ang mga halaman ay tumutubo na parang hugis buwan. Habang naglalakad sila sa tabi ng lawa sa harap nila, natagpuan nila mismo ang lugar na hinahanap nila na siyang lokasyon ng hidden boss. Ang pangalawang riddle ay ganito, ang tubig sa lawa ay nagiging ulap gamit ang iris petals bilang gabay sa ilalim ng nakalubog na buhangin. Ang armor ay nananatili pa rin sa Old Covenant. Ibinunyag ni Suming na mula pa lang nang pumasok siya sa dungeon, kinolekta na niya ang trigger items, kabilang ang iris flower mula sa monster area, para i-combine sa Water Ripple Key na nakuha niya sa ikatlong riddle. Para naman sa ikatlong riddle, sinasabi nito, hawakan ang Star Pattern Key para mag-reflect sa ilalim ng lawa, 9 na alon ang umiikot sa bedrock, ang knight ay nagpapahinga, hawak ang espada, naghihintay sa liwanag na magpapalinaw sa malabong tubig. Ikinumbina ni Suming ang mga trigger items, at sa sandaling umilaw ito, inilagay niya ito sa ibabaw ng lawa. Nagulat ang mga kasamahan niya, at tinanong siya ni Xiao Jiao kung paano niya nalutas ang mga riddles. Hindi pa nila namamalayan, biglang may lumitaw na whirlpool sa gitna ng lawa, at may knight na umahon na may hawak na espada. Ganap na lumitaw ang nakakatakot na knight habang nakasakay sa kabayo matapos masagot ang mga riddles. Biglang lumabas ang red warning sa team, sinasabing ang hidden boss ay lumitaw na at kilala bilang Guardian of the Lake, ang Lost Knight. Para simulan ang laban sa hidden boss, agad sumama sina Yans at Jiao sa party ni Suming kung saan si Suming ang captain. Pinaghanda ni Suming ang team dahil nagsimula na ang Hidden Boss Challenge. Ilang minuto matapos nito, makikitang nagtatago si Suming at ang team niya sa kakahuyan. Lumabas na hindi pala ang inaasahan nilang kalaban ng knight. Tinanong nila si Suming kung okay lang ba na nagtatago lang sila na parang mga manok. Itinuro ni Suming ang katotohanan na napakabilis ng takbo ng kabayo nito at wala silang paraan para basta na lang patayin ito sa ganung paraan. Lumabas na ang speed ng mount ng knight ay 500 points na sobrang taas. Napakalakas ng kalaban na kahit pagsamahin pa ang stats ng 4 sa kanila, hindi pa rin aabot sa kalahati ng stats ng knight. Habang nagtatago ang team, patuloy na pinapatumba ng knight ang mga estudyanteng naabot nito.
Hindi nila namamalayan, 3 wave na ng mga estudyante ang na-wipe out ng Hidden Boss, at dahil sila ang nagsummon nito, pakiramdam nila tungkulin nilang ayusin ang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Jiao kay Suming na nasunod na nila ang kanyang plano at naubos na ang lahat ng mana potions ng buong squad habang naitakda ang delayed trap. Pinasalamatan siya ni Suming sa kanyang trabaho at inutusan sina Yanzi at Yunking na sundin ang mga naunang plano. Sa nakaraang buhay ni Suming, hindi niya kailanman hinarap ang Hidden Boss at karaniwang kaalaman na bihira sa mga awakened ang magtatangkang mag-summon ng ganitong kalaban sa Novice Dungeon. Bukod pa rito, isang beses lang maaaring ma-challenge ang Novice Dungeon sa buong buhay, kaya kakaunti ang nakakaalam tungkol sa Hidden Boss. Ayon sa mga tala, may pahiwatig ang sagot sa mga puzzle, at nang makita ito ni Suming, inisa-isa niya at inalala. Ngunit hindi niya inaasahan na ang Hidden Boss ay may kasamang mount na may bilis na 500 points. Para mapabagsak ang nakakainis na boss, iisa lang ang kanilang opsyon, patumbahin siya mula sa kabayo. Isinagawa ni Yanzi ang plano at mula sa bangin ay nagpaputok siya ng sunod-sunod na hunting shots sa Hidden Boss. Sinalag ng Knight ang ilan sa mga bala, at ang mga tumama ay halos walang epekto dahil sa mabigat nitong armor. Habang patuloy na iniinis ni Yanzi ang Knight, siya ang naging target ng agro ng boss. Nang mapagtanto niyang siya na ang napansin ng boss, sumigaw siya para magbigay ng babala at sabay namang kumilos si Yuncheng. Sinindihan niya ang apoy na naglabas ng makapal na usok sa dadaanan ng Knight ayon sa plano. Ang ideya ay ang pag-akit ni Yanzi sa atensyon ng boss gamit ang long-range attacks, habang si Yuncheng naman ay gagawa ng smoke screen para hadlangan ang paningin nito. Ang planong ito ay nakuha ni Suming mula sa Goblin Encounter sa Red Cave. Tuloy-tuloy ang lahat ayon sa plano, at nang pumasok ang Hidden Boss sa usok, napansin niya ang mga skeleton na nakakalat upang pabagalin ang kanyang pag-usad. Itinaas ng Knight ang espada para sirain ang mga skeleton, ngunit na-activate ni Jiao ang delaying trap na pumigil sa kanya. Lumalabas na ito ang trap na naihanda na ni Jiao ng maaga. Dahil bumagal ang boss, kumilos na si Suming. Sumugod siya mula sa likuran at inamin niyang kung wala ang tulong ng kanyang mga kasamahan, hindi niya kayang isolo ang Knight. Bago pa man makapagre-react ang Hidden Boss, nasa harap na niya si Suming. Hinawakan ni Suming ang Knight at hinila ito pababa mula sa kabayo. Nagsigawan sa tuwa ang team dahil matagumpay ang plano nilang patumbahin ang boss mula sa mount nito. Gayunpaman, pinaalalahanan sila ni Jiao na huwag magpakampante dahil ito pa lamang ang unang phase. 11 minuto ang nakalipas, sinabi na ni Jiao kay Suming na kahit maibaba nila ang boss mula sa kabayo, hindi pa rin ito sapat dahil pagod na sila pagkatapos noon. Sumagot si Suming na sapat na ang magagawa nila at kapag dumating ang oras na yon, hayaan na lang siyang tapusin ang boss. May kumpiyansa siyang sinabi na siya na ang magsusolo sa boss. Ngayon sa aktual na laban, nagharap si Suming at ang boss sa isang matinding sagupaan. Walang takot na lumaban si Suming habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada. Habang nagaganap ang matinding laban, ang kanyang mga kasamahan ay nakamasid na punong-puno ng paghanga. Gayunpaman, hindi na mapakali si Yanzi at plano niyang tulungan si Suming pero pinigilan siya ni Jiao at sinabihang kumalma. Ipinaalala ni Jiao sa kanila na sinabi na ni Suming na hayaan na lang siya sa laban, kaya kailangan nilang magtiwala sa kanya habang may sarili rin silang misyon. Habang umiinit ang labanan, inactivate ni Suming ang Shadow Step, na nagbigay sa kanya ng kalamangan para magpakawala ng sunod-sunod na mabilis na atake sa katawan ng Knight. Dahil sa bilis ni Suming, tila napakabagal na ng Knight. Sinabihan pa ni Suming ang Knight na talagang mabagal ito kapag wala ang kabayo. Bumaba ang bilis nito mula 500 hanggang sa nakakatawang 55 na lamang. Napagpasyahan ni Suming na ang Hidden Boss ay hindi ganoon ka-espesyal, at lalo pa niyang dinagdagan ang lakas ng kanyang mga atake para tapusin ito ng mabilis. Ngunit ang lahat ng kanyang inatake ay hindi pa umaabot kahit isang kapat ng armor ng Knight. Mas malala pa, bumaba na sa 7% ang durability ng kanyang sandata. Napagtanto niya na hindi sapat ang tibay ng espada niya, at dahil sa armor ng Knight, unti-unti itong nagiging problema. Umatras muna siya at nagtago sa puno, at doon niya napansin na lumilinga-linga ang Knight. Napagtanto niyang hinahanap nito ang kabayo, at pinuri niya ito dahil matalino pala ito at alam kung gaano kabilis siya kapag nakasakay. Ngunit sinabi ni Suming na kalimutan na nito ang kabayo dahil kinuha na ito ng kanyang mga kasamahan. Lumalabas na si Jiao at ang iba pa ay dinala ang kabayo palayo, ngunit nahihirapan sila dahil sa katigasan nito. Gayunpaman, sinabi ni Jiao sa kanyang grupo na gawin ang lahat para hindi makabalik ang kabayo sa Knight. Ipinunto niya na ang misyon na ito ay ipinagkatiwala sa kanila ni Suming matapos niyang sabihin na hayaan na lang siya sa boss. Sinabi niyang mahalaga ang kanilang papel, kaya kailangan nilang pigilan ang kabayo kahit anong mangyari para hindi na ito makabalik sa Knight. Habang nagtatago si Suming sa puno, ibinalik niya ang espada sa scabbard, at nang bumalik siya sa laban, inilabas niya ito para ganap na magamit ang skill na naka-attach dito.
Ngunit pinigilan siya ng Knight sa paglapit ng bigla nitong pakawalan ang Roaring Water Blade skill na muntik siyang tamaan. Umatras si Suming habang bumagsak ang espada ng Knight sa lupa at nagdurog dito, at nagulat siya na may alam pala itong ilang skills. Sumugod ang Knight, ngunit umatras si Suming habang ginagamit ang sword control para takpan ang kanyang pag-atras. Dahil dito, napilitan siyang lumaban ng agresibo, na lalo pang nagpaubos sa durability ng kanyang sandata hanggang sa 3%. Napagtanto ni Suming na hindi na niya maaaring sayangin pa ang durability ng kanyang espada. Ginamit niya ang kanyang Eye of Insight at nakita niyang malapit ng mabutas ang armor ng Knight, kaya kailangan na lang niyang magtagal. Patuloy na umatake ang Knight, habang si Suming ay hirap na sumabay sa napakabilis nitong galaw. Bigla, naabutan siya ng Knight at ibinuhos nito ang lahat para itarak siya, ngunit sa huli ay isang clone lamang ang napatay nito. Lumitaw si Suming sa malayo at sinabi na epektibo ang Shadow skill laban sa lahat, maging sa halimaw man o tao. Inactivate niya ang buong set habang binabanggit kung gaano niya kagusto ang equipment set. Inihagis niya ang kanyang espada gamit ang sword control, at sa pagkakataong ito ay tuluyan niyang nabasag ang nakakainis na armor ng Knight. Tumalon si Suming patungo sa Knight ng may tuwa, ngunit kasabay nito ay tuluyang naubos ang durability ng kanyang sandata. Gayunpaman, may isa pa siyang plano. Inactivate niya ang Shadow Sword na kasama ng equipment set. Sa Shadow Sword, nagpakawala siya ng vertical cut na tumama sa bukas na katawan ng Knight. Bandang alas 3:30 ng hapon, pumunta si Wang sa Administration Communication Room ng paaralan para makipagkita sa mga kapwa prinsipal mula sa ibang akademya. Nagulat si Wang nang makita na matagal na palang nag-uusap ang ibang mga prinsipal sa loob ng communication room. Sinabi ng mga prinsipal na hindi pa sila ganoon katagal doon, pero mukhang si Wang ang talagang huli dumating. Tinukso nila si Wang, tinatanong kung wala bang estudyante sa kanyang akademya na nakalaban sa dungeon boss. Ayon sa kanila, ang dungeon clear results ay magsisimulang lumabas isa-isa pagkatapos ng alas 3 ng hapon, pero dahil palaging nasa ilalim ang paaralan ni Wang, pinagtawanan nila siya at sinabing hindi na niya kailangang magmadali para mag-report. Sinabi ni Wang na hindi siya late dahil sa dungeon, kundi dahil nakatanggap siya ng real-time data report mula sa loob ng dungeon. Sinabi niya na may mga player mula sa labas ng kanyang paaralan na palihim na pumasok sa novice dungeon ng kanyang akademya, pero hindi pa niya matukoy kung sino ang intruder. Gayunpaman, sigurado siya na ang intruder ay mula sa isa sa 3 akademya ng kalapit na mga lungsod. Tinanong ni Wang ang isa sa mga prinsipal na si Jay kung siya ba ang may kinalaman, dahil ang intruder ay gumagamit daw ng blade skills. Itinanong ito ni Wang dahil alam niyang may henyo sa kanilang akademya na eksperto sa blade weapons. Galit na sumagot si Jay, sinasabing huwag magsalita si Wang ng walang basehan, at ibinunyag na si Chong ay kasalukuyang lumalaban sa final boss ng kanilang novice dungeon. Ipinagmalaki niya ang talento ni Chong at sinabing sigurado siyang matatapos nito ang dungeon sa loob ng kalahating oras. Sumingit din ang principal ng Dongling Academy at nagyabang na may 3 silang estudyanteng kasalukuyang lumalaban sa boss. Sumali rin ang Ningang Academy at sinabing malapit na nilang maklear ang dungeon ang kanilang mga estudyante. Nang marinig ito ni Wang, napagtanto niya na mas mabilis ang progreso ng ibang akademya, kaya mas mabuti na makipaghabulan sila sa oras. Alam niya na ang magiging kapalit ng pagkabigo ngayong taon ay 2 slot na lang para sa Sewai Tower Assembly, ang pinakamababa sa kasaysayan. Ayon sa mga report, ang estudyanteng malapit ng mag-clear ng dungeon ay si Zhang at inilalagay ni Wang ang lahat ng pag-asa niya sa kanya. Sa loob ng dungeon, ibinibigay ni Zhang ang lahat para labanan ang final boss na si Simba, isang level 15 na hayop. Si Zhang at ang kanyang team ay bugbog sarado na pero patuloy pa rin silang lumalaban. Dumaranas ng matinding casualties ang team ni Zhang at may ilan na nagsisimulang tumakas dahil alam nilang wala silang laban. Habang ang iba ay tumatakbo, nagdesisyon si Zhang na lumaban mag-isa dahil plano niyang makuha ang dungeon clearing reward kahit ano paman. Lumalabas na si Zhang ay pinapalakas ng mensaheng natanggap niya mula kay Xiaoman na sinaktan daw siya ni Suming. Hinimok ni Xiaoman ang kanyang boyfriend na maghiganti para sa kanya, kaya handa si Zhang na isugal ang lahat para makuha ang reward at maghiganti kay Suming. Habang naghahanda siya para mag-rampage, biglang naglaho ang halimaw sa harap niya. Natigilan si Zhang sa gulat dahil hindi niya maintindihan ang nangyari. Biglang lumitaw ang status windows ng mga estudyante at lumabas ang dungeon notification. Ipinagbigay alam na may squad na tumalo sa hidden boss. Binati ang mga estudyante at sinabihan silang maghanda para sa kanilang matagumpay na pagbabalik. Nang makita ni na Jiao at ng 2 pa ang notification, agad nilang napagtanto na si Suming ang nagsolo sa hidden boss. Habang nasa meeting si Wang kasama ang iba, biglang nagliwanag ang lahat, hudyat na may nanalo na. Wang ay hindi man lang inaasahang mananalo ang kanyang akademya, kaya nanatili siyang tahimik habang abala ang ibang mga prinsipal sa pagtatalo kung sino ang nakapag-clear ng dungeon.
Nagiging mas nakakagulat ang lahat nang malaman nila na ang akademyang nakapag-clear ng dungeon ay ang Xuanzing Academy. Nang marinig ng ilan ang tungkol sa hidden boss, ayaw nilang maniwala na talagang may hidden boss sa dungeon. Ipinagmamalaki ng mga estudyante mula sa Xuanzing Academy kung paano sila nagtulungan para mapatay ang hidden boss. Karamihan ay naniniwalang si Zhang at ang kanyang team ang tumalo sa boss, pero hindi nila alam na ang tunay na nagligtas sa kanila ay si Suming na umabot pa sa level 16 na sa dulo ng lahat ng ito. Nagsaya ang mga teammates ni Suming, pinupuri siya dahil siya ang nagdala sa kanila at nakakuha sila ng 2 level na pag-angat dahil sa kanya. Tinawag ni Suming ang kanyang mga kasama, sinasabing dapat nilang hatiin ang mga reward sa pagpatay sa hidden boss bago magbukas ang exit portal. Sinabi ni Yans kay Suming na kontento na siya sa pagtaas ng level at hindi na siya interesado sa mga reward. Sumang-ayon si Yunqing kay Yans, sinasabing sapat na sa kanya ang pagtaas ng 2 level. Binanggit ni Yans kung paano sila tinulungan ni Suming mula sa pagligtas sa kanila mula sa blade ni Cheng hanggang sa pagdiskubre ng sikreto ng hidden boss at hanggang sa tuluyang pagpapatumba sa boss. Sinabi ni Yans na nakakaramdam siya ng guilt dahil parang wala siyang nagawa kaya pakiramdam niya mali ang kumuha pa ng reward. Nasa gitna pa siya ng kanyang pagsasalita nang biglang ibinigay ni Suming sa kanya ang isang napakalakas na busog. Isa itong makapangyarihang bow na magagamit niya kapag umabot na siya sa level 20. Si Yunqing naman ay nakatanggap ng Heart Soul Necklace na nagpapataas ng Soul Power Storage Limit at pati na rin ang Absorption Efficiency. Para kay Jiao, binigyan siya ng scroll na Blood Armor Undead Summoning. Ayon dito, kapag natutunan niya ang skill na ito, maaari niyang summon in ang hidden boss na Blood Armored Undead Knight. Bukod pa rito, ang stats ng summoned creature ay nakadepende sa stats ng player. Matapos hatiin ang luot, ipinaalam ni Suming sa kanila na ang mga drop ay nakalink sa kani-kanilang profession rewards. Ibig sabihin lamang nito na hindi lang siya ang kumikilala sa kanila bilang bahagi ng team na nakapatay sa hidden boss. Masayang sinabi ni Suming na kinilala sila ng dungeon dahil kung wala ang tulong nila, hindi matatapos ang challenge. Sa sandaling iyon, binati ng dungeon ang mga estudyante sa pag-clear nila at inihayag na umabot ng humigit kumulang 8 oras ang buong event. Sinabihan sila ni Suming na tapos na ang oras at kailangan na nilang lumabas. Biglang bumukas ang isang portal sa likuran nila at ipinaliwanag ni Suming na tuwing nare-reset ang dungeon, pumapasok ito sa settlement phase. Ang contribution rewards ng bawat player ay isisettle sa totoong mundo pagkatapos nilang lumabas. Habang papalapit sa exit, pinuri ni Suming ang kanyang mga kasama sa mahusay nilang ginawa. Ilang sandali pa, nagsimulang lumabas ang mga estudyante mula sa dungeon at ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay umiiyak ng todo. Maraming hagulgol sa mga estudyante dahil mataas ang casualty rate. Tinignan ni Suming ang sitwasyon at napagtanto niyang mula pa simula ay umiikot na sa mga awakened ang lahat. Habang ang iba ay umiiyak dahil sa pagkawala ng kanilang kasama, ang iba naman ay masaya dahil nakakuha sila ng reward na nagpapakita na ito ay tungkol sa survival of the fittest. Sa sandaling iyon, lumitaw sa screen ang principal, binabati ang mga nakaligtas. Sinabi niya na ito ang kanilang unang pagsubok matapos mag-awaken habang pumapasok sila sa mundo ng mga awakened. Sinabi niya na ito ang huling aral na maibibigay ng akademya sa kanila bilang mga graduate. Nagpatuloy si Wang sa kanyang talumpati, sinasabing ang pagiging awakened ay hindi lamang nangangahulugan ng kapangyarihan, pera, at karangalan. Sinabi niya na ito rin ay kumakatawan sa responsibilidad, pagmamahal, at kapayapaan. Sinabi niya sa mga nawalan ng mahal sa buhay na alalahanin ang lungkot at sakit, habang ang mga nagtagumpay ay alalahanin ang responsibilidad at pagpupursige. Habang nagsasalita ang principal, tinanong ni Jiao si Suming kung ano ang pakiramdam niya sa lahat ng nangyari dahil maraming estudyante ang namatay. Biglang sinabi ni Suming ang nakakagulat na bagay na huwag siyang mag-alala dahil mabubuhay muli ang mga patay na estudyante. Hindi pa niya natatapos ang pagsasalita nang sabihin ng principal na para matapos ang aralin ng Novice Dungeon, lahat ng kaklase, kamag-anak, at minamahal na nawala ay muling bubuhayin sa loob ng 30 minuto. Nagulat ang mga estudyante sa narinig at lalo nang natulala si Zhao dahil hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Suming ang impormasyong iyon. Matapos humupa ang lahat, pumasok ang dungeon sa reward settlement phase para ipamahagi ang mga gantimpala. Ibinibigay ang rewards ayon sa kanilang kontribusyon at sa dami ng mga halimaw na napatay nila sa loob ng dungeon. Maayos ang takbo ng lahat hanggang sa dumating ang turn ni Suming. Isang mahabang listahan ng achievements ang lumabas sa screen na nagpapakita ng dami ng mga halimaw na kanyang napatay. Tinuring ng dungeon ang kanyang performance bilang perpektong challenge at ipinakita na ang kanyang final evaluation ay S-rank. Sa ikinagulat ng lahat, si Suming lang ang may 71% na kontribusyon sa lahat ng nangyari sa dungeon. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Suming sa data room kung saan naghihintay ang principal.
Pagbukas niya ng pinto, tinawag siya ng principal na number 1 student, pero hindi man lang nakafocus si Suming sa lahat ng iyon. Nakakatulog pa nga siya, kaya late siyang dumating sa summons. Sa final rankings, si Suming ang nanguna, habang si Yanxi at Zhang ay tabla sa ikalawang pwesto. Pangatlo si Yunqing, habang pang-apat naman si Jiao. Napagtanto ni Suming na nakapagtapos na siya, kaya wala nang dahilan para magtago pa siya ng lakas. Bukod pa rito, wala rin siyang nakikitang dahilan para baguhin ang kanyang impormasyon dahil sa hinaharap, ang agwat niya sa kanyang mga kaklase ay magiging napakalayo. Habang abala si Suming sa pag-isip ng kanyang kinabukasan, kumakapit ang prinsipal sa kanyang paa na parang siya ang tagapagligtas nito. Tinanong ni Suming ang matandang lalaki kung hanggang kailan niya balak kumapit, pero ang tanging magagawa ni Wang ay magpasalamat. Sinabi ni Wang na hindi niya alam kung paano ito nagawa ni Suming, pero masaya siya dahil naiyahon nito ang paaralan mula sa pinakailalim pagkatapos ng maraming taon. Nagsimulang magsalita si Wang tungkol sa kung paano napatahimik ang ibang mga prinsipal nang lumabas ang rankings. Ibinunyag niya na ang kanilang akademya ay naging una sa 4 na kalapit na lungsod, at si Suming ang numero 1 sa lahat ng Academy Novice Dongjons. Tinanong ni Suming si Wang tungkol sa ranking ni Chong, at sinabi nito na pangatlo siya sa lahat ng academies. Sinabi ni Wang na base sa narinig niya, hindi ito nakapag-perform ng maayos dahil siya ay nasugatan. Tinanong naman ni Wang kung paano napatay ni Suming ang hidden boss dahil kahit na may 10-star talent siya, isa lang siyang sword controller na mahina sa early stage. Binanggit ni Wang na sa pagkakaalam niya, hindi naman galing sa mayamang pamilya si Suming at wala rin siyang sapat na pera para bumili ng god tier equipment. Pero nagawa pa rin niyang talunin ang hidden boss na mas mataas pa sa kanya ang level. Inamin ni Wang na sa lahat ng taon niya bilang principal, wala pa siyang nakitang estudyante na kasing lakas ni Suming. Alam din ni Wang na hindi niya nagawa ang napakalaking feat dahil lang sa mga materyales na ibinigay sa kanya, dahil ang mga ito ay mga items na maliit lang ang epekto sa overall combat power niya. Bago pa siya makapagpatuloy sa pagsasalita, pinutol siya ni Suming at sinabing nakuha niya ang tagumpay dahil sa swerte niya. Nalito si Wang nang marinig ito, at sinubukan pa itong ipaliwanag ni Suming ng mas kapani-paniwala, sinasabing swerte siya at nakakuha siya ng maraming kapaki-pakinabang na skills at items. Nagulat si Wang nang marinig ito, at tinanong niya kung talagang maraming makapangyarihang items at kayamanan sa Novice Donjon. Sagot ni Suming, at ibinunyag pa niya na bukod sa lahat ng iyon, maswerte rin siyang nakatagpo ng isang grupo ng mabubuting mga kakampi. Sinisigurado ni Suming na umiwas sa direktang paliwanag hanggat maaari dahil hindi niya pwedeng sabihin kay Wang na siya ay muling isinilang. Sinabi ni Suming na hindi niya matatalo ang boss kung wala ang tulong ng kanyang mga kakampi. Pagkarinig nito, napag-isipan ni Wang na si Suming ay hindi lang isang natatanging estudyante, kundi isa ring mahusay na leader. Ibinunyag ni Wang na noong lumabas ang ibang estudyante para kunin ang kanilang reward, hindi tumigil si Jiao sa pagpuri sa kanya, sinasabing isang biyaya ang makapareha si Suming. Ibinunyag ni Suming na si Jiao ay nagpadala talaga ng mensahe sa kanya noong umagang iyon na nagmungkahi na magsama sila, pero siya ang tumanggi dahil alam niyang sa likod ng lahat. Hahanap si Jiao ng paraan para mapahiya siya dahil sanay itong magpuri ng iba. Paalis na sana si Suming nang pigilan siya ng principal at ibinigay ang kanyang token para sa Seivai Tower Assembly. Sinabi ni Wang na dahil sa performance ni Suming, napilitan ang vice mayor na minamaliit sila dati na maglaan pa ng mas maraming token mula sa ibang akademya para sa kanila. Sa huli, nakakuha ang akademya ng 5 token quota ngayong taon at ibinigay ito kina Suming, Jiao, Yanxi, Yunqing at Zhang. Sinabi ni Wang kay Suming na gusto niyang ipaliwanag ang kahalagahan ng Seivai Tower Assembly, pero sinabi ni Suming na hindi na kailangan dahil malinaw na ito sa kanya. Sa madaling salita, ang Seivai Tower Assembly ay lugar na pinapangarap ng maraming bagong awakened matapos nilang tapusin ang Novice Donjon na parang graduation mula sa akademya. Papasok sila sa mundo ng mga awakened. Karamihan sa mga estudyante ay kailangang sumailalim muna sa Junior Dongjons, unti-unting umaangat ng hakbang-hakbang pero tuloy-tuloy at sigurado. Ang kapalit nito ay mas mabagal ang pagtaas ng lakas. Ngunit iba ang Seivai Tower Assembly qualification dahil ang may hawak ng token ay may dagdag na mabilis na training channel. Kahit iba-iba ang hamon sa loob ng tour, ang rewards ay mas malaki at mas mabilis ang progreso. Sa nakaraang buhay ni Suming, hindi niya nakuha ang Seivai Tower qualification ng maaga, kaya hindi niya na-extend ang agwat niya sa ibang players noong umpisa pa lang. Sa madaling sabi, hindi sapat ang resources na nakuha niya dahil hinati-hati ito, pero plano ni Suming na baguhin ang lahat sa buhay na ito. Pagkatapos ay taos-pusong binati ni Wang si Suming, sinasabing nakagraduate na siya sa akademya, pero pinaalalahanan siya na ang mga susunod na hamon ay hindi tulad ng Novice Donjon kung saan pwede kang magsimulang muli kapag nabigo ka. Sinabi niya na ang mga hamon na haharapin niya sa hinaharap ay isa lang ang pagkakataon, at ito ay direktang may kinalaman sa buhay niya.
Inilahad ni Wang ang kanyang kamay kay Suming, sinasabing umaasa siya na makakamit nito ang magagandang bagay sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-ambag sa mundo. Ngumiti si Suming at tinanggap ang kamay ng prinsipal, tinitiyak na naiintindihan niya ito. Pagkalipas ng ilang sandali, sa may mayamang distrito ng lungsod, makikitang nagdiriwang si Yunqing kasama ang kanyang pamilya dahil sa kanyang tagumpay. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ama, sinasabing sobrang saya niya na nakabalik siya ng ligtas at nakakuha pa ng ikatlong pwesto sa akademya. Iniisip niya na ang mga tumulong na inupahan nilan ay nakarating, pero agad siyang itinama nilan sa maling akala. Ibinunyag nilan na si Yunqing ay tinulungan ng isang estudyanteng nagngangalang Suming. Kinumpirma ito ni Yunqing, sinasabing lahat ng pinadala ng kanyang ate ay nabigo, at muntik na rin siyang mabigo, pero dumating si Suming at iniligtas siya. Sabi niya, hindi lang siya iniligtas ni Suming, binigyan pa siya ng magagandang skill books at equipment. Ipinaalam ni Yunqing sa kanyang ama na napakalakas ni Suming, at sinabi rin nila na una sana niyang gustong kunin si Suming, pero nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Sinabi nila na hindi niya inakalang tadhana pa ang magdadala sa kanila pabalik sa isa't isa, at inamin niyang kailangan nilang mag-isip ng paraan para maayos na makapagpasalamat kay Suming. Nagulat ang kanilang ama na pareho sila ng iniisip, kaya napagdesisyonan niyang tama lang na bigyan nila ito ng pasasalamat. Pagkatapos ay inutusan niya sila na kunin ang contact information ni Suming. Idinagdag pa niya na kumuha siya ng pinakamahusay na chef para magluto sa kanila ngayong gabi bilang selebrasyon sa tagumpay ni Yunqing. Biglang may natanggap na mahalagang tawag ang lalaki, at muntik niya itong i-dismiss, pero nagbago ang isip niya nang marinig ang paksa ng tawag. Lumayo siya sa pribadong lugar para makipag-usap, at dito niya nalaman na nitong nakaraang 2 araw ay may nagpadala ng mga asasin para patayin ang kanilang mga tao. Tinanong niya ang opisyal kung alam nito kung sino ang nasa likod ng lahat, at ibinunyag na ito ay ang Zhang family. Makalipas ang 2 araw, kinontak ni Jiao si Suming, sinasabing oras na para pumunta sila sa Seivai Tower at kailangan niyang sumama sa kanila. Sumang-ayon si Suming pero iminungkahi niyang mauna na sila at susunod na lang siya. Nang handa na siyang umalis, naalala niya ang sinabi ni Wang na ang kailangan lang niya para makapasok sa tower ay ang token na ibinigay sa kanya. Gagamitin niya ito para isumon ang teleportation portal patungo sa destinasyon, at ang portal ay maaari lamang pasukin ng mga kwalipikadong awakened na nakakuha ng Seivai Tower Assembly Qualification. Sinunod ni Suming ang proseso, at nakilala siya ng portal bilang isang kwalipikadong awakened. May ngiti sa kanyang mukha, pumasok siya sa portal, at nang lumabas siya, nasa ika-100 palapag na siya ng tower. Ayon sa kanyang nakaraang buhay, nagkataon lang siyang nakarating sa tower noon. Tumingin siya sa paligid at napagtanto niyang ang ibang challengers ay na-teleport din doon, pero masaya lang siya na may pagkakataon na siyang muling hamunin ito. Dumiretso siya sa pasukan at ginamit ang token bilang identification para buksan ang pinto. Pagkapasok niya sa hall, nakita niya ang impormasyon sa screen na nagsasabing maghintay muna sila sa unang palapag para sa pagsisimula ng ceremony. Natigilan si Suming dahil mas malaki ang hall ngayon kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, dumating ang kanyang mga teammates. Tinukso ni Suming si Jiao, sinasabing maaga siya dumating. Pero sinigawan siya ni Jiao, sinasabing siya ang sobrang late dahil matagal na silang naghihintay. Lumalabas na matagal na pala silang naghihintay sa kanya. Bukod pa rito, naging magkaibigan na rin ang tatlo matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Dagdag pa ni Jiao, mas mabuti kung magbantayan sila sa isa't isa dahil hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Biglang sumulpot si Zhang mula sa likod at sinubukang suntukin si Suming. Pero umiwas si Suming bago pa siya tamaan, at tumama ang kamao ni Zhang sa sahig na nakatawag ng atensyon ng lahat sa prestihiyosong hall. Tinanong ni Jiao kung bakit nagkakagulo si Zhang, at sinabi ni Zhang kay Suming na nandyan siya para ipaghiganti ang ginawa nito sa kanyang girlfriend. Nag-umpisa si Zhang na i-manifest ang kanyang sandata para ipakita kung gaano siya kaseryoso. Binantaan niya na tatapusin si Suming doon at agad-agad. Sinabi naman ni Suming sa kanya na hindi pa ito ang araw para ayusin nila ang kanilang alitan. Biglang nag-activate ang system sa hall at na-detect nito ang conflict, at dahil bawal ang labanan sa loob, umandar ang prevention mechanism at nagpakawala ng malakas na boltahe sa katawan ni Zhang. Bumagsak si Zhang sa sahig, pero bago siya mawalan ng malay, sinabi niya kay Suming na huwag isipin na nakatakas na siya. Alam ni Suming na kahit mukhang walang sumasalubong sa kanila, malinaw na may nakamasid sa kanila. Nakakagulat, si Cheng ay nasa malayo rin, pinagmamasdan si Suming at ang grupo niya. Pagkatapos ay sinabi ni Suming sa kanyang mga kasama na sumunod sa kanya papunta sa mga upuan. Tinanong ni Jiao kung bakit sila pupunta sa upuan gayong hindi pa nagsisimula ang ceremony. Ayon sa kanya, dapat sana nilang basahin ang guide para sa Seivai Tower Assembly Challenge, pero sinabi ni Suming na hindi na kailangang makipila sa lahat dahil ang sikreto ay nasa mga upuan. Nagulat si Jiao kung paano na naman nalaman ni Suming iyon at tinanong siya kung hindi ba ito ang unang beses niya sa hall.
Hindi pinansin ni Suming ang tanong at sinabi na bantayan nila mabuti ang mangyayari kapag naupo sila dahil lilitaw ang AI Tower Selection System sa harap nila. Tulad ng sinabi niya, lumitaw ang window sa harap ni Suming, binabati siya sa AI Tower Assembly Initiation Challenge. Nang lumitaw din ang window ni Jiao, agad na naupo ang dalawa pa. Ibinunyag ni Suming na ang pag-akyat sa 100-layer tower ang magdedetermina ng kanilang ranking para sa assembly. Nalito si Jiao, kaya ipinaliwanag ni Suming na ito ay parang tower climbing competition. Kung mas mataas ang floor na mararating, mas mataas ang final grade. Pero kung pare-pareho ang maabot na floor, ang oras ng pag-abot dito ang pagbabasehan ng ranking. Nagulat si Jiao nang marinig na pati oras ng pag-akyat ay mahalaga. Agad niyang naisip na dapat pala ay nagsisimula na silang mag-climb habang ang iba ay naguguluhan pa. Kinumpirma ito ni Suming, sinasabing ang ceremony ay paraan lang ng AI Tower Assembly para subukan ang observation at adaptability ng challengers. Sinabi niya na ang paghihintay sa guide bago kumilos ay nangangahulugang nahuhuli na sila ng isang hakbang. Ang gusto ng assembly ay ang kakayahan ng challenger na mag-obserba, maghanap ng paraan, at kunin ang inisyatiba. Pagkatapos ay tinanong ni Suming ang tatlo kung gusto nilang makipag-team up sa kanya para umakyat sa tower tulad noong Novice Dongjun. Agad na pumayag si Yunking, sinasabing pakiramdam niya ay ligtas siya kapag kasama si Suming. Pero sinabi ni Yans na hindi siya makikipag-team kay Suming. Tinanong nila kung bakit at ipinaliwanag niya na noong Novice Dongjun dahil kay Suming kaya sila nakaangat ng mabilis. Ibig sabihin, masyado silang umasa sa lakas ni Suming kaya ayaw niyang maging pabigat ulit sa kanya. Dagdag pa niya, gusto niyang umasa sa sarili niyang lakas para magsanay at lumakas. Sumang-ayon si Jiao, sinasabing kailangan nila ng totoong pagsubok. Iminungkahi ni Jiao na maghiwalay sila ng team mula kay Suming para mas gumanda ang kanilang chance. Sumang-ayon si Yans at napilitan na ring sumama si Yunking. Pagkatapos nito, si Suming ay pumasok mag-isa, habang ang tatlo ay pumasok bilang isang team. Kasabay nito, nakalock pa rin si Cheng sa kanila, at naghahanda rin siyang simulan ng challenge dahil hindi pa siya tapos kay Suming. Si Suming ang unang umalis at binati niya ang kanyang mga teammates ng good luck sa kanilang mga landas. Pagdating niya sa unang floor, si Suming ay narehistro bilang Challenger 001 dahil siya ang unang pumasok sa 100-layer tower. Kumpiyansa si Suming na alam niya kung anong monster ang makakaharap niya. Pero biglang may isang putang inang manok na lumitaw sa di kalayuan na ikinagulat niya. Napaisip si Suming kung bakit iba ang challenge kumpara sa dati niyang buhay. Madaling nahuli ni Suming ang manok habang iniisip kung ano ba talaga ang gagawin niya rito. Sa dati niyang buhay, noong nag-challenge siya sa tower, ang unang monster na nakaharap niya ay isang level 5 monster, isang Purple Ford Fiend-Tiger. Dahil iba na ngayon ang challenge, napaisip siya kung pinagtatawanan ba siya ng tower bilang newbie kaya manok ang ipinadala sa kanya. Bigla niyang napansin na may mga question mark sa level ng manok na hindi karaniwan. Habang papatapos na sana niya ito sa isang mabilis na patay, biglang nakawala ang manok at lumipad papalayo. Bumagsak ang manok sa lupa at agad na nagbago ang aura nito. Namula ang mga mata nito at ang dating inosenteng manok ay parang naging ekspresyon ni Agent 47. Dumagundong ito papunta kay Suming sa sobrang bilis at dito niya napagtanto na hindi pala ganun kasimple ang challenge. Sa hall naman, sa wakas ay inanunsyo na tapos na ang ceremony at susunod na ang challenge explanation. Biglang napansin ng mga challengers na may leaderboard na agad. Ang unang pwesto ay si Challenger 002 at nagtaka ang mga challengers kung paano may mga nakaka-challenge na agad habang sila ay nasa ceremony pa. Lumalabas na si Challenger 002 ay si Cheng at kakalabas lang niya sa second floor. Samantala, nahihirapan pa rin si Suming sa manok na akala niya ay simpleng knock and go lang. Napagtanto ni Suming na mahirap palalabanan ang manok dahil sa sobrang bilis at explosive power nito. Kahit bilisan niya ang sarili niya, nakakaiwas pa rin ang manok. Sinusubukan niyang makasabay, pero puro parang laser na atake ang tumatama sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Frustrated na frustrated si Suming, at alam niyang wala pang silbi ang current skills niya laban sa nakakainis na manok. Napagtanto niya na kailangan niya ng mabilis na solusyon, dahil kung magpapatuloy ito, hahaba ng sobra ang laban. Mawawala ang advantage niya sa oras dahil maaga siyang pumasok sa challenge kung hindi niya ito agad matatapos. Kaya nagdesisyon si Suming na subukan ang bago niyang skill na nakuha niya matapos patayin ang hidden boss sa Novice Dongjun. Sumugod si Suming papunta sa manok at malakas na humataw pero tumalon ito sa ere para umiwas sa atake. Paglapag ng manok sa lupa, umiti si Suming dahil eksakto na niya itong na-set up sa posisyon na gusto niya. Lumalabas na nauna na niyang na-activate ang skill na tinatawag na Sword Tomb. Ang Sword Tomb technique ay nag-aanyaya ng malaking espada na susulpot mula sa lupa sa target na lugar na nagdudulot ng matinding damage. Sa pagtama ng Sword Tomb sa manok sa eksaktong sandali, napaisip si Suming kung gumana ba ang plano niya.
Pero pagkalinis ng alikabok, buhay pa rin ang manok at napaungol si Suming sa frustration dahil pakiramdam niya wala nang katapusan ang paghihirap niya. Suming nagreklamo na ang isang ordinaryong manok ay hindi dapat makikita sa unang floor at sa sandaling na-realize niya ito, naging malinaw sa kanya ang lahat. Muling sumugod ang manok pero sa pagkakataong ito, may bagong plano si Suming. Agad niyang ginamit ang chicken immobilization technique na nagparalisa sa manok dahil sa matinding takot. Ngumiti si Suming dahil tama siya. Ordinaryong manok lang pala ang monster at walang sinayang na oras, pinabagsak niya ito. Sa madaling sabi, ang chicken immobilization technique ay isang stress-induced death defense mechanism. Matapos mawala ang manok, binati si Suming sa pag-clear ng first floor. Napagtanto ni Suming na ang first floor ay test pala ng katalinuhan, hindi ng lakas. Inamin niya na medyo interesting ang 100-layer tower ngayong taon. Habang nagpapatuloy siya sa second floor, napansin niya na si Chong ang number 1 at mukhang ang ibang challengers ay nagmamadali na rin sa loob ng tower, kaya wala na ang time advantage niya. Pero lalo lang itong nagpa-excite kay Suming dahil gusto niyang gamitin ang bilis niya. Desidido siyang manalo at walang makakapigil sa kanya. Kasabay nito, sa labas ng tower, sa wakas natutunan na ng mga challengers kung paano i-challenge ang tower at galit sila dahil nasayang ang oras nila sa ceremony. Habang nagmamadali silang umupo, napansin nila na si Chong ay nakaklear na ng 6 na floors, kaya siya ang number 1 sa leaderboard. Nakakagulat, si Jiao at ang team niya ay nakaklear na rin ng 4 na floors at nasa 3rd position sila. Tied sa kanila ang Challenger 001 na nakadisplay sa screen bilang E-God of Slaughter na ikinagugulo nila kung sino ito. Lumalabas na matapos maklear ni Suming ang first floor, binigyan siya ng reward na chance na mag-input ng custom title. Nagulat si Suming dito dahil sa dati niyang buhay, pagkatapos niyang talunin ang Tiger, ang reward lang ay maliit na wooden chest na may walang kwentang healing potion. Napagtanto ni Suming na malaki ang nagbago ngayon at iniisip niya kung dahil ba ito sa kanyang rebirth. Pero hindi niya ito pinalampas at ginamit niya ang profession niya sa nakaraang buhay bilang title, kaya niya pinili ang E-God of Slaughter. Nakakagulat, napalitan ang pangalan niya mula Suming tungo sa God of Slaughter. Nang makita ito ni Suming, umiti siya dahil eksakto ito sa gusto niya. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang ubusin ang mga monster, at sa loob ng 1 minuto, nakita ng mga nanonood na na-clear niya ang isang floor sa loob lang ng 1 minuto. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa 4th floor, at napatahimik ang lahat sa sobrang bilis niya. Kahit ganun ka-strong si Suming, hindi pa rin nila iniisip na maaabutan niya si Chong dahil tuloy-tuloy rin ito at walang senyales ng paghina. Habang nasa 4th floor pa si Suming, si Cheng ay nakarating na sa 8th floor. Nang malaman ni Suming na nasa 8th floor na si Cheng, lalo siyang nag-focus dahil nahuhuli siya dahil sa naaksayang oras sa 1st floor. Pagdating sa 5th floor, one-shot niya ang monster doon, at ilang sandali lang, nakaklear na rin ang team ni Jiao sa 6th floor. Masaya si Jiao na nakaka-clear sila ng isa pang floor nang walang problema, at dahil ito sa kanilang mahusay na teamwork. Gamit ang kanyang summons bilang vanguard, si Yans ang responsible sa full output, habang si Yunking ang healing at containment. Napag-isip niya na sobrang galing ng teamwork nila, at biglang tinawag ni Yunking ang atensyon nila sa ginagawa ni Suming. Ipinaalam niya na sa maikling panahon, umakyat na si Suming sa rankings at nalampasan na sila. Lumalabas na si Suming ay nasa ika-7 palapag na ngayon at nalampasan na nila. Samantala, kakatapos lang ni Chong na i-clear ang ika-9 na palapag, at napagtanto niya na mas lumalakas na ang mga monster, pero sa parehong oras, wala silang banta sa kanya. Naaalala niya na ayon sa rules, kung sino ang unang makaka-clear ng ika-10 palapag ay makakatanggap ng dagdag na reward. Madaling naisip ni Chong na si God of Slaughter ay si Suming, at kahit wala siyang ideya kung bakit natagalan ito sa unang palapag, sigurado siya na hindi na siya maaabutan pa ni Suming. Huminga ng malalim si Chong na may kumpiyansa na siya ang makakakuha ng reward sa ika-10 palapag. Hindi pa niya natatapos ang pag-isip na ito nang dumating ang notification na kakatapos lang i-clear ni Suming ang ika-9 na palapag. Pareho silang nakarating sa ika-10 palapag sa parehong oras, at ang monster sa ika-10 palapag ay isang level 15 Minotaur. Sa labas, tinalikuran na ng ibang challengers ang kanilang pagsubok at nanood na lang sa rankings dahil alam nilang wala na silang habol at imposible na nilang maabutan ang mga nauna. Napagtanto nila na mas mabuti pang panoorin na lang ang kahanga-hangang pangyayaring nagaganap sa harap nila. Dahil parehong nasa ika-10 palapag sina Chong at Suming, nagsimula ng lumipad ang mga pustahan kung sino ang unang makaka-clear. Habang kinakalaban ang Minotaur, hindi man lang inaalis ni Suming ang isang kamay niya sa bulsa, habang madali niyang hinihiwa ang Minotaur at tinatrash talk pa ang kawawang halimaw. Sa loob lamang ng 30 segundo, naubos ni Suming ang Minotaur at tinapos ito gamit ang Sword Thumb skill. Matapos matalo ang Minotaur, binati si Suming bilang unang challenger na nakaklear sa ika-10 palapag at sinabihan siyang makakatanggap ng dagdag na reward.
Kalaunan, nagising si Zhang sa infirmary, at ang unang nakita niya ay ang umuumbok na dibdib ng nurse sa ibabaw niya. Muntik na siyang mawalan ng ulirat, pero pinigilan niya ang sarili dahil ang tanging laman ng puso niya ay si Xiaoman. Naalala niya agad na may plano pa siyang paghihiganti kay Suming. Tumakbo si Zhang papunta sa hall, pero laking gulat niya na wala ng tao doon. Napagtanto niya na lahat sila ay umalis na para umakyat sa 100-layer tower. Napahawak siya sa ulo sa frustration dahil naiwan siya ng main group at mukhang malabo na rin ang paghihiganti niya. Sa ganitong sitwasyon, alam ni Zhang na wala na siyang paraan para maabutan si Suming sa tower. Sinisisi niya ang sarili niya dahil masyado siyang padalos-dalos at hindi dapat siya nagpadala sa galit. Kumbinsido si Zhang na alam ni Suming ang rules pero sinadyang ibait siya para umatake. Nagsimula siyang mag-isip kung paano niya paparusahan si Suming at naisip niya na galing siya sa isang prestihiyosong pamilya kaya hindi niya kailangang madumihan ang sarili niyang kamay. Nagdesisyon si Zhang na gamitin ang kapangyarihan ng pamilya niya laban kay Suming kahit iniiwasan niya ito noon. Kinuha niya ang phone niya para mag-ayos ng mabilis na hakbang. Pumunta si Zhang sa upuan para i-activate ang selection process pero napansin niyang wala si Suming sa rankings. Gayunpaman, nakita niya si Cheng na kasalukuyang nasa ikalawang pwesto. Nakaka-clear na si Cheng hanggang ika-16 na napalapag na nagpapakita kung gaano siya kabaliw. Nagtaka si Zhang nang makita niya na may nakapangalan na God of Slaughter sa tuktok pero hindi niya alam kung sino ito. Hindi niya alam na si Suming ito at sa puntong ito ay naka-clear na siya hanggang ika-19 na palapag. Samantala, may problema si Suming sa monster sa ika-18 na palapag. Kaharap ni Suming ang Amethyst Sea Raid Beast, isang level 20 monster. Nakikita ni Suming na lalo pang lumalakas ang mga monster habang umaakyat siya sa tower. Dagdag pa rito, mas nagiging komplikado ang mechanics ng mga floor boss monster. Ang monster na kinakalaban niya ngayon ay ibinaon ang pangunahing katawan nito sa ilalim ng lupa, at ang kristal sa ulo nito ay sobrang tigas na hindi basta-basta mababasag. Habang inaatupag niya ang kristal sa ibabaw, nagpapakawala ang nakabaong katawan ng maliliit na mob sa ibabaw bilang atake, at ang nakakainis na maliliit na halimaw ay may depensa na kasing tigas din ng kristal. Alam ni Suming na kung aasa lang siya sa dating silver weapon niya, hindi niya basta-basta mababasag ang depensa nila. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng gold tier weapon chest bilang karagdagang reward nang siya ang unang naka-clear sa 10th floor. Pagkatapos ay ginamit ni Suming ang kanyang sublimation skill para i-upgrade ang gold weapon sa platinum weapon. Ang nakuha niya ay ang Blackstone Rift Combined Sword na ngayon ay ginagamit niya. Ayon sa impormasyon, ang weapon na ito ay magagamit lang sa level 18 pataas. Ayon pa, ang weapon na ito ay dating longsword na nabasag sa labanan at nahati sa dalawa. Kalaunan, ginamit ng isang craftsman ang mahalagang dragon scale bilang core ng pandikit at muling pinanday ito, kaya naibalik ang espada sa peak nitong anyo. May matinding killing intent ang espada, at kapag pinagsama ay nagiging longsword, pero kapag hinati ay nagiging short sword o dagger. Isa itong dual-type weapon, at dahil sa dragon scale na nakabaon dito, nagbibigay ang dagger ng 200% fire attribute damage bonus. Ang paggamit nito bilang longsword ay malaki ang nagpapalakas ng execution attribute attack bonus, pero kapalit nito ay nababawasan ang attack speed. Kaya hindi ito praktikal kapag humaharap sa maraming kalaban. Kaya nagdesisyon si Suming na hatiin ang espada sa dalawa para tumaas ng 50% ang attack speed, habang binabawasan ng 30% ang slashing attack. Kahit bumaba ang attack power, umaasa si Suming sa bonus ng kanyang ibang talent na sword body para palakasin pa ang atake. Sa madaling sabi, nagagamit niya ang bilis at lakas ng sabay. Samantala, sa ika-17 floor, si Chong ay na-stuck sa laban kontra sa level 18 monster na isang Treant. Nakikita ni Chong na nasa limit na siya. Fire ang weakness ng Treant pero nagsusolo siya kaya wala siyang skills para dito. Inis din si Chong dahil wala pa siyang nakukuhang reward na nagpapalakas ng attributes niya. Noong na-clear niya ang 10th floor, silver chest lang ang nakuha niya dahil ang gold reward ay napunta kay Suming. At parang hindi pa sapat ang malas niya, nang buksan niya ito, accessory na magic type ang laman na walang koneksyon sa kanyang kapangyarihan. Nakatayo sa harap ng Treant, napagtanto ni Chong na hindi na niya kayang ipilit pa kung gusto niyang mabuhay. Walang patumpik-tumpik, umatras si Chong sa ika-17 floor, at kasabay nito ay may iba pang challengers na huminto na rin sa mga floor kung saan alam nilang hindi na sila makakausad. May mga nakarating hanggang ika-11 floor pero umatras na rin para maiwasan ang kamatayan. Sa ika-19 floor, sa wakas nabasag ni Suming ang kristal, at nabuksan ang tunay na katawan ng nakatagong monster. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad ginamit ang sword thumb para ilabas ang totoong katawan ng halimaw. Pinabagsak niya ang walang kalaban-labang monster at tinapos ang ika-19 floor. Pagkatapos maklear ang floor, napagtanto ni Suming na si Chong ay huminto 2 floor na ang nakalipas.
Itong sinasabi kay Suming na pagkatapos ng ika-10 palapag ng Lair Tower, mas lalo pang nagiging baliw ang hirap at talagang humanga siya na naabot ni Cheng ang narating niya sa unang subok pa lang. Inaalam ni Suming na ang ika-20 palapag ang kanyang hangganan, ayon sa dati niyang karanasan. Paglampas ng ika-20 palapag, ang hirap ng mga susunod na antas ay tataas ng eksponensyal, at para sa kasalukuyan niyang attributes at level, ang umabot hanggang ika-19 na palapag ay limit na niya. Pero gusto pa rin niyang subukan ang ika-20 palapag dahil may nostalgic na skill siyang gustong subukan. Pagdating niya sa ika-20 palapag, napilitan si Suming na gumamit ng dobling lakas at puwersa kumpara sa ginamit niya mula pa noong nagsimula ang challenge. Pero hindi man lang niya maigalaw ang Floor Master. Paulit-ulit niyang ginamit ang sword control, pero madaling sinasalo ng Floor Master ang lahat ng atake niya habang nananatili lang sa pwesto. Kahit na mukhang kulang ang lakas niya, sinubukan pa rin ni Suming na dumaan sa bilis, pero wala rin itong silbi. Parang may 10 kamay ang Floor Master na sabay-sabay sumasalo sa mga galaw niya. Lumabas na ang Floor Master ay isang Gatekeeper Knight at isa siyang level 25 na kalaban. Hindi nagtagal, gumamit ang Knight ng malakas na skill laban kay Suming at dito niya napagtanto kung gaano kalakas ang kalaban. Sinubukan niyang salagin ito sa isang punto pero malakas siyang naitulak pabalik. Bumagsak ng mabilis ang health bar ni Suming at napagtanto niya na sa kasalukuyan niyang kakayahan, hindi niya kayang depensahan ang skill attacks ng halimaw. Sa bawat isang tama ng Knight, nawawala ang humigit kumulang 1/4 ng kanyang health, at sa natitirang buhay niya, napagtanto niyang isa na lang ang kaya niyang tanggapin na tama. Naiintindihan ni Suming na kahit may reinkarnasyon siya, hindi pa rin niya kayang labanan ang mga halimaw na mas mataas ang level sa tower. Hindi naman siya masyadong nagulat dahil inaasahan na niya ito. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit niya pinilit subukan ang ika-20 palapag kahit wala siyang tsansang manalo ay para magamit ang bago niyang skill na magagamit lang sa level 20. Ito ay isang skill na paborito niya sa nakaraang buhay niya at tinatawag itong God of Slaughter Strike. Inactivate ni Suming ang skill at lumitaw ang isang dambuhalang energy sword na nakatindig sa itaas ng kalaban. Pagbalik ni Cheng sa hall, nakita niya ang lahat na nagwawala sa sobrang paghanga kay Suming dahil patuloy pa rin itong lumalaban sa tower kahit sobrang hirap na. Dahil hindi nila alam kung sino ang God of Slaughter, nagsimula silang magtaka kung saan siya galing at paano niya nagagawang hamunin ang ika-20 palapag sa unang subok pa lang. Naiinis si Cheng dahil may lakas talaga si Suming na sumabak sa ganitong delikadong hamon. Habang nanonood siya mula sa likod, dumating ang isa niyang kaklase at tinukso siya, sinasabing nakakagulat na natalo si Cheng ng isang tao dahil hindi pa raw ito nangyari noon. Balik sa ika-20 palapag, tumama talaga ang atake ni Suming at nabawasan ng 1/4 ang health ng Knight. Pero malapit na rin siyang mawala ng buhay. Napagdesisyonan ni Suming na mas mabuting umatras na siya sa puntong iyon dahil kahit ang God of Slaughter Strike ay hindi kayang pabagsakin ng Knight. Binuksan niya ang status window at umatras sa challenge, tinatanggap ang pagkatalo. Bigla may nangyaring nakakagulat. Sinabi ng Knight kay Suming na hindi siya natalo pero sa kasalukuyan niyang level, hindi sapat ang kanyang attributes. Sinabi pa ng Knight na hindi pa niya kayang ilabas ang tunay na lakas ng kanyang skill at napahinto si Suming dahil hindi niya maintindihan kung paano nakakapagsalita ang Knight. Habang siya ay initeleport palabas, sinabi ng Knight na sabik itong hintayin ang pagbabalik niya para muling hamunin ito sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Suming sa resting area, at paglabas niya ng portal, natanggap ng ibang challengers ang update na bumagsak ang God of Slaughter sa challenge. Kahit umatras siya sa ika-19 na palapag, humanga pa rin sila na umabot siya hanggang doon. Nagsimula silang magtanong kung sino ang God of Slaughter, at napagtanto nila na isa siya sa mga kakalabas lang ng portal. Nagkakagulo ang mga challengers, tinatanong ang mga bagong labas kung sila ba ang God of Slaughter, pero wala sa kanila ang nakapagpahiwatig na si Suming iyon. Natutuwa si Suming na nabigyan siya ng title change sa unang palapag pa lang dahil nailigtas siya nito mula sa mga desperadong challengers na gustong malaman kung sino siya. Kahit may total concealment skill siya, hindi niya ito magamit sa tower dahil sa dungeon lang ito gumagana. Biglang napagtanto ni Suming na si Jiao at ang team nito ay patuloy pa ring naghahamon sa tower at nasa ika-14 na napalapag na sila ngayon. Humanga si Suming dito dahil ipinapakita nito kung gaano na sila ka-improve. Dahil maingat at steady ang galaw nila, naniniwala siyang mas makakaakyat pa sila. Nagdesisyon si Suming na magpatuloy sa susunod na phase dahil sa level 20, lumabas na ang kanyang second profession change attribute boosting task. Para sa convenience, pinili niyang tapusin ang isang subjugation quest na malapit sa target location ng second profession change quest. Tinignan ni Suming ang listahan at nagulat siya na ang available na subjugation quests ay mula D hanggang F rank lang. Pagkatapos suriin ang mga lokasyon, napagtanto niyang isa lang ang pwede niyang piliin, at pinili niya ang Subjugation Quest D17. Ang quest ay manghuli ng Python King sa Nanli District Wilderness Forest,
at ang reward ay 10,000 Advent Coins. Dagdag pa rito, makakakuha siya ng random na Platinum Skill Scroll. Ipinaalam ng system kay Suming na ang SLI Tower Assembly Token ay nabigyan ng permiso para pumasok at lumabas sa 100-layer tower area anumang oras. Dahil dito, may access na siya ngayon sa Illusionary Realm. Ang Illusionary Realm ay isang lugar na konektado sa SLI Tower Assembly Area pero may ibang itsura kumpara sa totoong mundo. Bago bumaba ang Day of Awakening, ang mundo ay tirahan ng sangkatauhan, pero nang magsimula ang Awakening, sunod-sunod na lumitaw ang mga hindi maipaliwanag na anomalya tulad ng dungeons, demons, at monsters. Nagsimulang maghalo ang sangkatauhan sa mundo ng awakened professions, at sa pamamagitan ng sakripisyo at pagsisikap ng mga nauna, na ibalik ang kaayusan sa magulong mundo matapos ang pagdating ng Day of Awakening. Dahil dito, isinilang ang Illusionary Realm na hiwalay sa totoong mundo kung saan nakatira ang karamihan ng tao. Ito ay itinakda bilang tirahan ng mga demon at irregular beasts. Kaya ngayon ay mayroon silang mas mapayapang mundong kinabubuhayan. Ang Trials ng 100-Layer Tower ay ang mismong threshold na nagbubukas ng Illusionary Realm para sa mga bagong challengers na tuklasin. May bulong-bulungan na sa tuktok ng 100-Layer Tower na kabaon ang lahat ng katotohanan tungkol sa Day of Awakening, isang lugar na hindi naabot ni Suming sa nakaraang buhay niya. Pero sa bagong buhay na ito, plano niyang marating ang tuktok. Biglang sinabi ng system na may portal na nabuksan para sa kanya at tinatanong kung pipili siya ng destinasyon sa loob ng Illusionary Realm. Pero sinabi ni Suming na hindi dahil gusto niyang pumunta muna sa totoong mundo. Sinunod ng system ang kanyang utos at nagbukas ng portal papunta sa totoong mundo para sa kanya. Kasabay nito, nakatanggap siya ng reward sa pag-clear ng ika-20 palapag na 10,000 Advent Coins. Napangiti si Suming dahil sakto ang dating ng pera para sa order na ginawa niya 2 araw na ang nakalipas. Lumalabas na yon ay order para sa kanyang unang advanced weapon. Pagdating niya sa totoong mundo, dumiretso siya sa Weapon Trading Center. Ang pagpunta roon ay nagpabalik ng alaala sa kanya dahil doon din niya nakuha ang unang silver weapon sa pamamagitan ng stone opening pero lampas na ito sa kailangan niya para sa mga susunod na hamon. Gayunpaman, may mga effect pa rin itong labis niyang pinapahalagahan. Dahil dito, nakipag-appointment siya 2 araw ang nakalipas sa isang kakaibang tao sa Weapon Center. Kahit na sinabihan siya ni Jiao at ng iba na sabay na silang pumunta sa Weapon Center, tumanggi siya at sinabing iba ang pupuntahan niya. Pumunta si Suming sa basement para makipagkita sa bago niyang kakilala, isang babaeng blacksmith. Malugod siyang binati ng babae, sinasabing late siya, pero mas interesado siya kung dala ba ni Suming ang natitirang bayad. Inilipat ni Suming ang pera at ibinigay sa kanya ang weapon replica level upgrade device. Kahit na ang talent niya, ang sublimation of all things, ay isang beses lang pwedeng gamitin sa isang item, random ang resulta ng upgrade. Dahil gusto niyang panatilihin ang effect ng Silver Sword habang naya-upgrade ito, gumamit siya ng upgrade device. Ang device ay nagpapataas ng item level at maaaring mag-replicate o magpanatili ng original skill attributes ng item. Ang skill-based attributes ay tataas din ng random habang ina-upgrade ang item. Sa paggamit ng device, na-upgrade palalo ni Suming ang espada. Natutuwa si Suming na naging successful ang proseso, at lumalabas na ang tanging nakakagawa ng device ay ang blacksmith na si Nahura, isang 8-star forger na may hidden profession. Nagulat si Nahura kung paano siya natagpuan ni Suming dahil nagtatago lang siya sa basement warehouse habang tahimik na nagsasaliksik sa forging. Tinanong niya si Suming kung paano niya nakuha ang contact information niya at bakit siya kampante na magtatagumpay ang paggawa ng weapon replica level upgrade device. Sinabi ni Nahura na ang materyales pa lang ng device ay umaabot sa mahigit 10,000 Advent Coins at hindi niya inasahan na ang isang bagong awakened student ay handang gumastos ng ganoon kalaki. Nagulat siya na nagtiwala ito sa isang hindi niya kilala, pero pabirong tinanong siya ni Suming kung bakit iniisip niyang hindi sila magkakilala. Sumagot si Nahura na hindi pa naman siya nawawala ng alaala, kaya sigurado siyang hindi sila magkakilala. Mabilis na sinabi ni Suming na nagbibiro lang siya. Pero ang totoo, kilala niya ito mula sa nakaraang buhay niya. Si Nahura ay isang napakahusay na weapon forger, at kahit 8-star lang siya, ang kanyang sipag at matinding dedikasyon ang nagdala sa kanya sa mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Maraming beses siyang nakatrabaho ni Suming at tinulungan siya nitong gumawa ng mga natatanging sandata. Pero sa nakaraang buhay niya, malaki ang ibinayad niya para lang makuha ang kanyang serbisyo. Dahil sa kasalukuyan ay mahirap pa siya, naniniwala si Suming na ito ang pinakamahusay na pagkakataon para makipagtrabaho sa kanya dahil maliit pa ang halaga para sa kanya ngayon. Kaya nagpa siya si Suming na ilabas ang kanyang plano at sinabi kay Nahura na alam niya ang pinagdadaanan nitong financial problem para sa susunod niyang proyekto. Nagulat si Nahura, pero bago pa siya makapagtanong, sinabi ni Suming na handa siyang mag-invest ng 10,000 Advent Coins muna.
Sinabi niya na habang natatapos niya ang mga quests at tumatanggap ng rewards, lalo pa niyang dadagdagan ang sponsorship para sa kanya. Nagulat si Nahura nang marinig ito, kaya napilitan siyang tanungin si Suming kung totoo ba ang sinasabi niya. Tiniyak ni Suming na hindi siya nagsisinungaling at agad na napag-isipan ni Nahura na si Suming ay isang anghel na ipinadala mula sa langit. Pero sinabi ni Suming na may kondisyon siya. Sinabi niya na sa hinaharap, kapag kailangan niya ang tulong nito sa pag-forge ng mga sandata, bibigyan siya nito ng 70% discount sa forging price. Hindi na nag-isip ng matagal si Nahura at agad siyang pumayag sa kasunduan. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Suming sa illusionary area para ipagpatuloy ang kanyang quest. Namangha siya pagpasok niya sa realm dahil kahit ang mga puno ay sobrang laki. Biglang naamoy niya ang amoy ng dugo, kaya tiningnan niya ang mapa para malaman kung nasaan ang subjugation location. Napagtanto niya na nasa timog ito, pero dahil sa sobrang taas ng mga puno, hindi niya lubos maunawaan ang terrain. Masyadong matataas din ang mga puno para akyatin tulad ng ginawa niya sa Novice Dungeon, pero may paraan siyang gustong subukan. Kahit hindi siya tunay na sword controller sa kanyang profession, mayroon pa rin siyang sword control skill. Napag-isipan niya na mas magiging maganda kung matututo siyang lumipad gamit ang espada tulad ng mga totoong sword controllers. Kinuha ni Suming ang kanyang espada at sinubukan ito. Tumapak siya sa espada at inactivate ang sword control, pero nahulog siya at nabagok ang ulo. Hindi naman masyadong nagulat si Suming na hindi gumana ang skill. Pero may nakakagulat na nangyari nang hawakan niya ulit ang espada. Nagsimulang lumipad ang espada at hinila siya, at dito niya napagtanto na baka hindi siya makakatayo dito para lumipad, pero pwede niyang gamitin ang sword control habang hawak ang sandata at nagsiset ng target para tuloy-tuloy ang paglipad. Pinutol ni Suming ang makakapal na halaman gamit ang improvised na paraan na ito at namangha siya sa ganda ng tanawin mula sa itaas. Habang papunta sa target niya, dumating din ang tatlong awakened sa D-17 subjugation quest area. Nakakagulat, para sila kay Suming nakakatanggap lang ng quest ng mag-isa. Naniniwala ang isa sa trio na matapang si Suming sa pagkuha ng quest mag-isa, pero sa tingin ng kasama niya, isa lang siyang noob na walang alam. Iminungkahi nito na mag-relax na lang sila at hayaan siyang mamatay sa kamay ng kahit anong monster na makasalubong niya. Gayunpaman, ang team leader na level 27 awakened ay nagsabing kumilos na sila agad para patayin siya para hindi mawala ang bounty sa kanya. Ilang sandali ang nakalipas, umatras si Zhang sa tower challenge nang umabot siya sa ika-13 palapag. Galit siya sa sarili niya dahil naiwan siya agad sa simula, kaya hindi siya nakabuo ng team at naging disappointing ang unang tower climb niya. Pagdating niya sa resting area, napansin niyang karamihan ay umalis na rin. Ibig sabihin nito ay lalo siyang nahuli sa progress ng challenge. Tiningnan niya ang leaderboard at nagulat siya na wala si Suming sa listahan. Naisip niya kung umatras ba si Suming kaya wala ang pangalan nito. Galit si Zhang dito dahil kahit may gusto siyang magpadala ng assassin para patayin ito, hindi niya alam kung nasaan si Suming. Nag-iisip si Zhang kung ano ang gagawin niya nang marinig niyang bumabalik na si Jiao at ang team nito mula sa tower climb. Mabilis siyang nagtago para pakinggan ang sasabihin nila. Lumalabas na nakaabot ang team sa ika-15 palapag at ito ay dahil sa kanilang mahusay na teamwork. Sinabi ni Yunking na maganda rin na naabot nila ang ganitong taas na score kahit wala si Suming. Pagkatapos nito, iminungkahi ng trio na magtuloy na sila sa susunod na quest dahil nasayang na ang oras nila. Sinabi ni Jiao sa mga kaibigan niya na kinontak niya si Suming at sinabi nito na kumuha na siya ng subjugation quest kaya umalis na siya. Nagulat si Yunking na plano ni Suming na tapusin ang subjugation quest mag-isa. Habang abala sila sa pagtalakay ng mga detalye ng misyon, hindi nila alam na naririnig ni Zhang ang lahat. Nakahanap si Zhang ng clue mula sa lahat ng sinabi nila at agad niyang kinontak ang mga assassin at inutusan silang hanapin si Suming para patayin ito. Sa wakas ay nakarating si Suming sa South District na siyang target ng subjugation quest. Napansin niya na wasak na ang distrito. May mga bangkay rin ng mga taga-nayon na nakahandusay at naisip niya na isa itong nayon ng mga beastmen. Batay sa corrosive na likido sa mga katawan, napagtanto niya na ito ay dulot ng laso ng ahas. Patunay lang ito na malapit na ang target niya. Pero napansin niya na may isa pang amoy bukod sa dugo. Sinundan niya ang amoy at sa kanyang pagkadismaya, ito ay tae ng malaking ahas. Ibig sabihin nito kung gaano kalaki ang python at bigla niyang naramdaman na may nasa likod ng puno. Inihagis ni Suming ang kanyang espada sa puno habang hinihinging lumabas ang kahit anong nagtatago roon. Natigilan si Suming nang makita niya ang isang catgirl na sumisigaw sa takot, sinasabing huwag siyang lumapit. Nagbanta itong sasaktan si Suming gamit ang matatalas niyang kuko, pero ang nakikita ni Suming ay isang walang kalaban-labang babae na walang banta sa kanya. Tumalikod si Suming para umalis habang tinawag siyang alaga, pero sigaw ng catgirl na hindi siya alaga. Isa siyang level 3 catfolk, at tinanong niya si Suming kung nandito rin ito para umatake sa nayon.
Gamit ang Eye of Insight, napagtanto ni Suming na ang babae ay isang assassin at ang pangalan niya ay Laya. Bigla niyang inihagis ang isang bote kay Laya, at nang tanungin niya kung ano ito, sinabi niya na isa itong healing potion. Iminungkahi niya na inumin niya ito dahil sugatan siya. Tiniyak ni Suming na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi siya nandito para umatake sa nayon nila. Itinuro pa ni Suming na wasak na ang nayon kaya wala na siyang dapat sirain. Pagkatapos ay sinabi ni Suming na ang target niya ay ang python na umatake sa nayon nila. Nag-alala si Laya nang marinig ito, sinasabing delikado ang python kaya hindi ito inirekomenda na puntahan mag-isa. Sinabi ni Suming kay Laya na wala siyang dapat ipag-alala dahil para talaga sa ahas siya pumunta. Bigla, sinabi ni Laya kay Suming na alam niya kung nasaan ang pugad ng python pero gusto niyang sumama kay Suming. May luha sa kanyang mga mata, sinabi niya na kinain ng mabangis na python ang buong pamilya niya. Maya-maya, makikitang tumatawid ang dalawa sa makapal at madilim na gubat at sa puntong ito ay iniisip ni Suming na hindi alam ni Laya ang ginagawa niya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Lee na nasa unahan lang ang python na hinahanap nila. Nakatayo si Suming na walang alam, sinasabing wala siyang nakikita. Pero iminungkahi ni Lee na tumingala siya. Sumunod si Suming, at sa kanyang gulat, ang python ay nakapulupot sa tuktok ng puno. Napaatras si Suming sa sobrang gulat dahil sa laki at katatakot ng python. Napagtanto ni Suming na mas malaki ito kaysa inaasahan niya, at dito niya naisip na hindi dapat minamaliit ang isang D-rank quest. Napagpasyahan ni Suming na kailangan niyang baguhin ang kanyang orihinal na plano na patayin ang python. Bigla silang inatake ng mga assassin. Naagapan ito ni Laya at nagawa niyang balaan si Suming para makaiwas sila sa tamang oras. Naiwasan nila ang mga palasong sanay tumapos sa kanila at sa wakas ay nagpakita na ang mga assassin. Pinuri ng squad leader si Suming, sinasabing medyo may kakayahan pala siya. Hindi niya inasahan na ang isang level 20 lang na estudyante ay makakaiwas sa kanilang ambush, pero sinabi niya na sa susunod ay hindi na ito swertehin. Kumpiyansa niyang sinabi kay Suming na mamamatay ito sa araw na yon. Hindi nag-atubili, sabay-sabay na pinakawala ng 3 ang kanilang atake kay Suming para subukang patayin ito agad. Naiwasan ni Suming ang palaso pero sinabi ng mage na hindi siya makakaiwas sa mahika niya. Pinakawalan niya ang apoy na mahika kaya napaatras si Suming ngunit bahagya siyang tinamaan. Habang sinusubukan pa ni Suming na bawiin ang lakas niya, biglang lumitaw sa harap niya ang team leader. Biglang bumangga ang lalaki sa puno, nagdulot ng alikabok sa paligid. Nilapitan siya ng assassin leader at kinutya siya dahil sa kahinaan niya. Pinagtawanan din niya na napakagago raw nang nagbayad sa kanila para lang patayin si Suming na ganito kahina. Pinagkaisahan ng 3 si Suming at tinawag siyang madaling pera. Habang paubos ang health bar niya, tinanong ni Suming kung sino ang nag-utos sa kanila na patayin siya dahil mamamatay din naman siya. Pumayag ang leader na sabihin ito dahil halos patay na siya. Habang itinataas niya ang malaking espada, handa na siyang tagain si Suming, ibinunyag niya na si Zhang ang nagpadala sa kanila para patayin siya. Tinaga ng lalaki ang dibdib ni Suming na parang hiniwa siya sa dalawa. Natulala si Laya sa takot nang makita ito pero wala siyang magawa. Bigla nilang narinig ang boses ni Suming na umalingaw-ngaw sa kagubatan, sinasabing tama siya sa hinala niya kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Bigla nilang nakita si Suming na nakatayo sa sanga ng puno, mukhang maayos at walang sugat. Habang nakatayo siya roon, gamit niya agad ang Eye of Insight para alamin ang kanilang level at mga skill. Nalito ang assassin leader at inakala niyang may kambal si Suming, pero sinabi ni Suming na ang pinatay nila ay isang clone lang. Doon lang napagtanto ng squad na naloko sila ni Suming. Batay sa kanyang pagsusuri, level 23 ang archer at level 25 ang babaeng mage. Sa normal na mundo ng survival of the fittest, karaniwan ang paglalabanan ng mga tao, pero para mapanatili ang balance ng mga awakened, may mga batas at regulasyon. Hindi maaaring lumagpas ng 10 level ang agwat ng level sa isang laban. Kapag nilabag ito, ang lumabag ay idinedeklarang wanted sa buong mundo. Dahil hindi lalampas ng level 30 ang mga ito, napag-alaman ni Suming na ang team leader, ang level 27 Armored Swordsman, ang pinakamalakas sa kanila. Dahil dito, nagpasya siyang unahin ang assassin na may pinakamababang level. Tumalon si Suming mula sa puno at dumiretso sa archer. Ipinatong niya ang espada sa liig nito at sinabihang huwag gagalaw. Ipinaalala niya na ang vital points ay hindi lang nakadepende sa health bar, kaya kahit isang galaw lang ay kamatayan na. Sumigaw ang mage kay Suming, tinatawag siyang kasuklam-suklam, pero pinaalalahanan sila ni Suming na sila ang unang gumawa ng sneak attack sa kanya. Kaya sila ang mas kasuklam-suklam. Sinubukan ng swordsman na mag-bluff, sinasabing kakagising lang ni Suming kaya imposibleng nakapatay na siya ng tao. Sinabi niyang hindi maganda ang unang pagkitil ng buhay, pero nagulat siya nang biglang pinutol ni Suming ang liig ng archer para ipakita na seryoso siya. Ngumiti si Suming at sinagot ang sinabi nito, sinasabing natutuwa siya sa pagpatay kaya wala lang iyon sa kanya.